Ang bayani ay mag-isang nakikipaglaban laban sa isang dambuhalang dragon at mabilis niya itong natalo. Kahit na napakalakas niya at kayang maliitin ang mga kalaban, mayroon pa rin siyang isang malaking limitasyon. Isa lang ang tanda na taglay niya. Sa mundong ito, ang sistema ng mga tanda ay nahahati sa 4 na uri. Ang una ay ang tanda ng paglikha. Ang pangalawa ay ang tanda ng pagpapalakas ng kapangyarihan. Ang pangatlo ay ang tanda ng pagpapalakas ng mga ataking mula sa malayo. At sa wakas, ang itinuturing na pinakamakapangyarihan, ang ika-4 na tanda, na pinakamainam para sa tunay na labanan gamit ang mahika. Mula sa oras na ipinanganak ang isang tao, kailangan niyang tanggapin ang nakatakdang tanda na ibinibigay sa kanya at hindi iyon maaaring baguhin. Tumanggi si Mati na tanggapin ang kapalarang iyon at nagpa siyang muling isilang upang magsimula ng bagong buhay. Para kay Mati, isa itong revolusyonaryong desisyon. Inisip niyang kung hindi siya makakakuha ng karapat-dapat na tanda sa buhay na ito, tiyak na makukuha niya iyon sa susunod na buhay. At gaya ng kanyang ninanais, sa muling pagkasilang niya, hindi lang siya nagkaroon ng ika-4 na tanda, kundi napanatili rin niya ang lahat ng alaala mula sa kanyang nakaraang buhay. Kahit na medyo payak ang kanyang pinagmulan at hindi siya mula sa isang kilalang pamilya, itinuring lang niya itong maliit na detalye na hindi kayang lampasan ang malaking kahalagahan ng bagong pagkakataong ito. Ngunit nang dumating siya sa lungsod, napansin ni Mati na may kakaiba dahil ang ika-4 na tanda na dating pinakamalakas ay naging pinakamahina na sa panahong ito at hindi na kasing lakas ng dati. Bago pa siya makapagsaliksik ng mas malalim, agad niyang naramdaman ang kakaibang presensya, isang dambuhalang nilalang na tinatawag ng mga tao na halimaw. Ang tagapagdala ng kargamento na kanina lang ay nakangiti ay biglang nataranta nang lumitaw ang isang tigre sa harap ng kanyang mga mata. Bago pa siya tuluyang makabawi sa pagkabigla, natalo na agad ang tigre, kaya't napanganga na lang siya sa pagkagulat. Pagkatapos ng insidenteng iyon, dumating si Mati sa Imperial Capitol at namangha pa rin sa karangyaan nito. Sa isang panday, may batang babae na nagmamakaawa sa panday na ayusin ang kanyang espada. Ang dahilan ay nabasag ang espada habang pinoprotektahan ng dalaga ang isang tao. Ngunit nang malaman ng panday na ito ay mahiwagang espada, wala na siyang nagawa dahil hindi sapat ang kanyang kakayahan. Pero patuloy pa rin sa pagmamakaawa ang dalaga. Si Mati ay nakatayo malapit, humahanga sa kalidad ng mga sandata roon. Samantala, sa kabilang panig, nanatiling tensyonado ang pag-uusap ng dalaga at ng panday. Sa huli, tumanggi ang tindahan dahil napakahirap talagang muling buuin ang isang mahiwagang espada. Hindi sumuko ang dalaga, matigas ang ulo niyang inilalarawan ang bawat detalye ng sandata. Ngunit kung walang tamang orasyon, ganap na imposibleng magawa ito. Sa sandaling iyon, nagsalita si Mati, sinabing kaya niyang gawin iyon. Bagaman hindi angkop ang 4 na bituing tanda ni Mati para sa ganitong gawain, bago pa siya makapagmalaki, tinawag na agad siyang walang silbi. Gayunman, nagtiwala pa rin sa kanya ang dalaga at inilapag pa ang isang batong hiyas para magamit niya. Natuwa si Mati dahil bihira lang na may taong basta-basta na lang nagtitiwala sa isang estranghero. Naisip niyang kung mananatiling ganito ang dalaga, baka isang araw ay maloko siya ng iba. Habang naghihintay, naupo sila at nagkwentuhan. Ipinakilala ng dalaga ang sarili bilang si Alma at ang dahilan ng kanyang pag-alis sa bahay ay dahil ayaw niyang mapilitang pumasok sa isang kasunduang kasal ng kanyang pamilya. Ibinahagi rin ni Mati ang tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Umasa ang dalaga sa kanyang tulong at hinawakan nito ang kanyang kamay. Hindi pa doon natatapos, isa pang napakagandang dalaga ang biglang lumitaw. Marahil sa kanyang nakaraang buhay, hindi niya kailanman naranasan ang pag-ibig. Kaya sa buhay na ito, tuwing kaharap niya ang magagandang babae, natutulala na lang siya. Mayaman ang kanyang karanasan sa pakikipaglaban, ngunit ang karanasan niya sa pag-ibig ay wala, at lalo pa itong naging magulo ng si Luri, ang bagong dalaga, ay tila naguguluhan din sa kanyang presensya, at umabot pa sa puntong ipinahayag nitong wala pa siyang kasintahan. Bago pa man makapag-isip si Mati tungkol dito, natapos na ang espada. Agad niyang iminungkahi ang paggamit ng mahiwagang bato para matapos ito ng mas mabilis, bagay na ikinamangha ng lahat sa paligid. Sa tulong ng kanyang malawak na karanasan, madali niyang natapos ang orasyon, isang bagay na wala nang kayang gawin sa panahong ito. Ang sandata ay napakatalas na kahit bahagyang tamaan lang ay kayang hatiin ang mesa sa dalawa. Dahil dito, inimbitahan siya ng panday na manatili at makipagtulungan, ngunit tumanggi siya. Sa halip, sumama siya sa lahat upang sumabak sa pagsusulit ng kasanayan, hindi inaasahan na sasali rin ang isa pang dalaga kasama niya. Sa pagsusulit, nagreklamo si Alma tungkol sa asignaturang taktikal at nangako ang 3 na papasa sila sa eksaming ito. Dahil sa mahiwagang espada, madali lamang natalo ni Mati ang guro. Dahil dito, nakakuha rin ng mataas na marka ang isa pang dalaga. Patuloy namang ipinamalas ni Mati ang kanyang kakayahan, hanggang sa mapilitan ang tagasuri na personal na saksihan ito matapos marinig na kaya niyang gumamit ng mga orasyon. Lumabas na ang tagasuring iyon ay dating kakilala ng ama ni Mati, at siya ang pumunta upang subukin ang kanyang kakayahan.
Nararamdaman ni Mati na gusto nitong magbigay ng palugit sa kanya, kaya nagpasya siyang gamitin ang buong lakas niya. Labis na namangha ang lahat nang makipaglaban siya ng pantay, at napilitang aminin ng kapitan ng panggabing unit ang pagkatalo nito. Tuwang-tuwa ang dalawang dalagang kasama niya. Sumunod naman ang pagsusulit ng palaso ng apoy. Si Luri ang unang sumabak sa pagsusulit. Gumamit siya ng mga mahiwagang orasyon na kailangan lamang bigkasin ng tama upang gumana. Ngunit ang kahinaan niya ay ang sobrang hina ng kakayahan sa pagbago ng mahiwagang enerhiya, dahilan kung bakit mahirap itong magamit sa totoong labanan. Naisip ni Mati na ang ganitong kakayahan ay dapat ng isang tabi, ngunit sa lugar na ito, pinupuri pa ito ng husto ng lahat. Sa kabaligtaran, itinuring na walang silbi ang kanyang tanda, dahilan para patunayan niyang mali sila. Pinalabas niya ang isang mahiwagang bolang kayang wasakin ang buong target, na ikinagulat ng lahat at nagdulot ng pagkilala na pasado na siya sa pagsusulit. Pagkatapos noon, ang tatlo ay sabay na nagpatala sa paaralan. Patuloy pa ring nabibighani si Mati kay Luri. Sa tuwing nakikita niya ito, kumikislap ang kanyang mga mata, dahilan para asarin siya ni Alma. Idinaos ang seremonya ng pagtanggap at ang punong guro ay isang tahimik na matandang lalaki na nagbigay lamang ng maikling talumpati bago umalis. Hindi inaasahan, ipinatawag nito si Mati para sa isang pribadong pagpupulong, kaya nabahala siya na baka mapatalsik agad siya sa unang araw. Ngunit nang humarap siya sa konseho, tinanong ng punong guro kung paano niya natalo ang kapitan ng panggabing unit at nais siyang kunin para sa paaralan. Ibinunyag din ito na ang thoughtless magic, na matagal nang nawala, ay nasa pagmamay-ari na lamang ni Mati at nais nitong hilingin na ituro niya ito. Tinanggap ni Mati at naging tagapagturo siya ng labag sa loob na ikinagulat ng mga estudyanteng inakala siyang isang demonyo. Ngunit dahil sa kanyang mga pamamaraan, marami sa mga dati ay hindi marunong gumamit ng mahika ang natutong magamit ito ngayon. Ipinagmamalaki ni na Alma at Luri ang kanilang guro, habang si Mati naman ay nagtataka kung bakit nawala ang thoughtless magic. Sa isang sesyon ng pagsasanay, hinawakan niya ang kamay ni Luri upang maipasa ang mahiwagang enerhiya, gamit ang dahilan na ito ay para sa suporta, ngunit sa totoo lang ay sinamantala niya ang pagkakataon na makalapit dito. Dahil doon, mas madali nang nagamit ni Luri ang thoughtless magic. Sa loob lamang ng isang buwan, marami na siyang naturuang estudyante, at ngayon ay nakatakda ng makipagsabupaan ang kanilang paaralan sa pinakamataas na akademya. Ang kanilang mga kalaban ay pawang makapangyarihang mga mag-aaral mula sa mga maharlikang pamilya. Tuwing nagkakaroon ng pagkakataong manalo ang pangalawang paaralan, agad naglalabas ng lihim na sandata ang nangungunang paaralan. Nakilala ni Mati ang isang tao na may mahiwagang lakas na 10 beses na mas malakas kaysa sa kanya, na ikinagulat ni na Alma at Luri. Tinuligsa ng taong iyon si Mati bilang may walang silbing tanda, at kumpiyansa ang mga guro mula sa unang paaralan na muli silang mananalo para sa ika-65 pagkakataon. Natuklasan ni Mati na ang taong nasa kanyang harapan ay isa palang demonyo na nagkukubli, at peke pa ang ginamit nitong tanda upang makapasok sa akademya. Nagsimula ang labanan at agad sumugod ang iba, ngunit mabilis silang natalo. Ang demonyo ay labis na mapanlinlang, gumamit ng orasyon upang atakihin si Mati ngunit nahulog sa bitad. Napilitan siyang ilantad ang kanyang pagkakakilanlan bilang demonyo sa harap ng lahat, at dahil dito, napatunayan ni Mati na ang mga demonyo ang dahilan kung bakit nawala ang thoughtless magic upang pahinain ang mga tao. Nakapasok sila sa Noble Academy upang maliitin ang mahika ng ika-4 na tanda. Nagpasya si Mati na lipulin sila, hindi hinayaang magpatuloy pa sa kanilang pananalasa, habang pinatutunayan na ang ika-4 na tanda ay hindi walang silbi. Lumabas na ang dahilan kung bakit nawala ang thoughtless magic ay dahil sa lahi ng mga demonyo. Naunawaan niya na sa kanyang nakaraang buhay, minsan na niyang pinalayas ang lahi ng mga demonyo, ngunit tila may nakatagong lihim pa sa likod nito. Nanatiling alerto ang hukbo sa harap ng bangkay ng demonyo. Napansin ni Luri na ligtas si Mati, ngunit agad pa rin siyang tumakbo papunta rito, nag-aalala at ipinakita ang kanyang pagmamahal. Gayunpaman, labis pa ring pinuri si Mati ng lahat dahil sa kakayahan niyang mapuksa ang isang demonyo. Sa panahong ito, napakahina na ng kakayahan ng mga tao, kaya't ang simpleng pagpatay ng isang demonyo ay sapat na upang makakuha ng papuri. Pagkatapos noon, ipinatawag siya sa palasyo upang humarap sa hari. Malinaw na nauunawaan ng hari na nakamit ni Mati ang isang dakilang tagumpay, kaya nais niya itong bigyan ng titulo at sarili niyang teritoryo. Ngunit hindi ito ang ninanais ni Mati, kaya tinanggihan niya agad mula sa simula. Muling nag-isip ang hari na pagtatantong kung ipapaalam ito sa madla, maaari itong magdulot ng takot sa mga tao, lalo na't ang paglusob ng mga demonyo ay isa ng malaking suliranin. Sa halip, iminungkahi ng hari na regaluhan siya ng mahiwagang espada na may mga nakaukit na orasyon, ngunit sa pagkakataong iyon mismo ang espadang ginawa at inukitan ni Mati noon. Napansin ng hari ang malamig at medyo walang interes na ugali ni Mati, kaya tinanong niya ito kung may iba pa itong ninanais.
Sinamantala ni Mati ang pagkakataon at agad na humiling ng karapatang gamitin ang mga yaman sa loob ng dungsyon, kabilang ang mga mahiwagang bato at mga bihirang ugat ng mineral. Ito ay mga bagay na pinag-agawan ng mga kaharian, ngunit sa panahong humina na ang kaalaman sa mahika, hindi pa lubos na nauunawaan ng mga tao ang tunay na kahalagahan nito. Agad namang pumayag ang hari, eksakto ayon sa plano ni Mati. Sunod, tinanong ng hari tungkol sa tinatawag na mga anak ng lahi ng mga demonyo. Sila ay minsang nagpakita ngunit biglang naglaho, kabilang na ang ilan na may mahahalagang posisyon tulad ng dating kapitan ng unit ng mga salamangkero. Malaki ang posibilidad na sila ay mga demonyong nagkukubli. Kapansin-pansin, ang mga tinaguriang anak na ito ay nabubuhay na sa loob ng daan-daang taon na nagpapahiwatig na matagal nang nakaugat ang mga demonyo sa kaharian. Nahihirapang tanggapin ni Mati ang palaisipang ito dahil sa kanyang nakaraang buhay ay halos lipulin na niya ang buong lahi ng mga demonyo. Marahil, sa panahon ng kanyang muling pagkasilang, ang mga natitirang demonyo ay nakihalo sa mga tao upang mabuhay, saka dahan-dahang nagpalaganap ng baluktot na kaisipan tungkol sa mahika, dahilan upang humina ang mga tao sa paglipas ng panahon. Gayunpaman, tiniyak ni Mati na mayroon pa ring pag-asa. Ngunit nagiging kritikal na ang sitwasyon, dahil kapag nadiskubre na sila, hindi na kailangang magkubli pa ang mga demonyo at handa nang gamitin ang buong lakas upang wasakin ang kahariang ito. Inasahan niyang hindi pa agad sila makakapagtipon dahil sa kakulangan ng pagkakaisa, ngunit paubos na ang oras. Kaya iminungkahi niyang balutan ng dambuhalang harang ang kabisera ng imperyo gamit ang mga banal na relikya, habang pinakikilos ang pangalawang akademya upang magtipon sa loob ng isang buwan para isagawa ang ritual. Bukod doon, inirekomenda rin ni Mati ang pagpapalaganap ng thoughtless magic upang mabawi ang nawalang kapangyarihan. Ibinigay ng hari kay Mati ang ganap na kapangyarihang kumilos. Naglaan ang hari ng ilang pangunahing materyales, ngunit ang mga bihirang sangkap ay kailangang hanapin sa loob ng dungsyon. Siyempre, upang makapasok sa lugar na iyon, kailangan ng angkop na sandata. Sa gulat niya, lumitaw doon ang lumang espada niya mula sa kanyang nakaraang buhay. Para sa kanya, isa lang itong prototipo, ngunit sa panahong ito, itinuturing itong kayamanang pangkaharian. Bukod dito, kinuha rin niya ang isang kwintas na siya mismo ang gumawa, mga kagamitang angkop para sa pangangaso sa dungsyon. Bago umalis, bumalik muna siya sa akademya upang tingnan ang kalagayan. Nagsimula nang matuto ang mga estudyante ng thoughtless magic, ngunit ang pagbabago ng mga lumang kaisipan ay kailangang gawin ng dahan-dahan. Sa sandaling iyon, dumating sina Luri at Alma upang hanapin siya, at nagulat nang marinig na balak ni Mati na pumasok sa dungsyon ng mag-isa. Matapos pag-isipan, naniniwala ang dalawa na mas ligtas at mas epektibong pumunta bilang grupo, kaya inalok nilang samahan siya. Noong una, inakala ni Mati na tatanggi sila, ngunit sa gulat niya, handang-handa silang sumama, bagaman nag-aalala na baka maging pabigat lamang sila. Para kay Mati, napakasimple lang nito. Agad niyang inihanda ang mga sandata para sa kanila at matyagang tinuruan ng mga kasanayan sa pakikipaglaban. Nang ipakita niya ang kanyang mga kakayahan, labis itong ikinamangha ng dalawa. Si Alma ay sabay na natuwa at nabahala, natatakot na baka hindi niya magawa ng maayos. Pinanatag siya ni Mati at hinikayat, ipinaliwanag na dahil sa kanyang dalawang bituing maliit na tanda, napakataas ng tugma niya sa papel bilang mamamana. Sa marinig ang papuring iyon, agad na sumaya si Alma. Samantala, si Luri ay partikular na naintriga sa mahikang orasyon. Ipinaliwanag ito ng mabuti ni Mati, dahilan upang lalo pa siyang maengganyo at nakiusap na turuan siya agad. Dahil dito, nabuo ang isang opisyal na koponan, kung saan si Mati ang nasa unahan, habang ang dalawang dalaga naman ay taga-suporta mula sa likuran. Agad na pumasok ang tatlo sa dungsyon. Dahil sa malawak na karanasan niya mula sa kanyang nakaraang buhay, madali niyang nakontrol ang sitwasyon. Maging siya mismo ang nangunguna sa pag-akit ng mga halimaw upang magsilbing target para mapagsanayan ng dalawa. Si Alma ay nag-aatubili noong una, ngunit dahil sa matyagang paggabay, unti-unti siyang nagkaroon ng kumpiyansa at nagsimulang pabagsakin ang mga halimaw. Pagkatapos noon, itinuro pa niya ang mas mataas na antas ng kasanayan, dahilan para maging mas eksakto at mas makapangyarihan ang mga pana nito. Tinuruan naman si Luri kung paano lumikha at gumamit ng mga orasyon. Dahil sa paggabay ni Mati, mabilis ang naging pag-unlad ng dalawa. Kaya na nilang magtulungan ng walang aberya para mapuksa ang mga halimaw na mataas ang antas sa ika-10 palapag, isang bagay na hindi nila kailanman inasahan. Nang masaksihan yon, nasiyahan si Mati, ngunit alam niyang marami pa ring pagsubok ang naghihintay sa hinaharap. Dahil dito, nagpasya siyang magpahinga muna upang masanayin pa ang kanyang mga kasamahan, habang siya mismo ay naglalakbay ng mas malalim sa dungsyon upang maghanap ng mga bihirang materyales at hamunin ang sariling kakayahan. Sa ika-25 palapag, kung saan minsang nahirapan ang isang alamat na 30 kataong grupo, bumaba si Mati ng mag-isa.
Sa pinakailalim ng dungeon, lumitaw ang napakaraming makapangyarihang halimaw, ngunit madali niya itong nilinis at hinarap ang pinuno, isang dambuhalang puting ahas. Sa lakas niya ngayon, kahit isang tama lang ng lason ay pwedeng ikamatay niya, ngunit sa halip na umatras, labis pang kinagigiliwan ni Maddie ang labanan. Isang hiwa lang ang nagtanggal ng ilang kaliskis, dahilan para mas mabangis ang halimaw. Pagkatapos, pinalabas niya ang lahat ng tunay niyang kasanayan, pinataas ang kapangyarihang mahika upang palakasin ang espada, at saka nagbigay ng tiyak na hampas na pumutol sa ulo ng ahas, nagdulot ng alingaw na yumanig sa buong dungeon. Nag-aalala pa rin ang dalawang babae para sa kanya. Pagbalik ni Maddie sa kanyang dalawang kasama, nagbiro pa siyang para bang ipinagyayabang na isang maliit na alagang ahas lang ang tinalo niya. Pagkalabas nila sa dungeon, mabilis silang nagtungo sa Merchant Guild. Kaagad silang pinagmasdan ng maraming mata, dahil ang ikalawang akademya ngayon ang sentro ng atensyon, lalo na dahil sa maraming estudyante, partikular ang mga nasa unang taon, na sa ilalim ng direktang paggabay ni Maddie ay sunod-sunod na nagtagumpay sa panghuhuli ng mga halimaw. Sa pagkakataong ito, 3 silang nagpunta upang magbenta ng mga materyales, ngunit mayroon pa ring mga taong naniniwalang walang silbi ang 4 na bituin na marka, malinaw na ayaw pa ring tanggapin ang mga bagong impormasyon. Nang dalhin ni Maddie ang ulo ng dambuhalang ahas sa lugar, nabigla at namangha ang buong Merchant Guild. Mas lalo pa silang natulala nang matuklasan nilang hindi lang basta marunong si Maddie sa mahika, kundi nagmamay-ari pa ng maraming pambihirang uri nito. Pagkatapos ay inilabas pa niya ang isang dambuhalang batong mahika na halos ikabagsak ng panga ng lahat. Para sa iba, isa itong kayamanang walang kapantay. Ngunit sa paningin ni Maddie, isa lang itong maliit na bato, hindi pa karapat-dapat tawaging sobrang laki. Sa katunayan, upang makalikha ng kumpletong harang, kinakailangan ang mas malaking batong mahika, ngunit dahil siya mismo ang nanghuli nito, hindi na yon malaking bagay para kay Maddie. Kailangan lang niyang bumalik at kumuha pa ng ilan. Ang tunay na problema ay ang Merchant Guild ay wala ng sapat na pondo upang bilhin ang ganoong kalalakas na materyales. Sa madaling salita, halos maubos na ang kanilang mga ari-arian. Matapos ang pagtutuos, kaya lamang nilang magbayad ng 750 pilak na barya. Pagkatapos, napagpasyahan ng grupo na hatiin ito ng pantay sa 3 bahagi. Sa una, tumanggi pa ang dalawa, iniisip na hindi naman talaga nila tuwirang kinita ang perang iyon. Ngunit naisip din nila, bakit hindi tanggapin kung pera naman ito? Sa sandaling iyon, biglang naramdaman ni Maddie ang kakaibang enerhiya, kaya agad niyang napagpasyahang kailangang bumalik sila sa akademya kaagad. Narinig din ng dalawang kasamahan ang matinding pag-alon ng mahikal na puwersa sa lugar na iyon. Lumabas na 2 demonyo ang tumarget sa ikalawang akademya. Hinahanap nila ang taong pumatay sa kanilang kasamahan, buo pa rin ang kumpiyansa na mahihina pa rin ang mga tao. Mabilis na napagtanto ni Maddie na mas malakas ang mga ito kaysa sa nauna niyang napatay. Alam niyang mahihirapan ang kanyang mga kasamahan na makipaglaban, kaya agad siyang tumindig upang akuin ang responsibilidad. Upang hindi maging sagabal ang dalawa, iniatas niya sa kanila ang misyon na bumalik sa akademya upang ipagtanggol ito at pigilan ang pagpasok ng mga demonyo. Pagkatapos ay kusang lumitaw si Maddie upang harapin ang kalaban, hindi na hinintay na sila ang unang umatake. Gayunman, halos walang epekto ang mga karaniwang atake laban sa mga demonyo, kaya napilitan siyang gumamit ng mga pampalakas. Mabilis na sumiklab ang labanan, kapwa sila nagmamasid habang nagpapalitan ng mga atake, ngunit gaya ng dati, arogante pa rin ang mga demonyo. Ipinagmamalaki ng mga demonyo ang sarili nilang lakas, kaya hindi na sila nag-aksayang magsalita at agad na umatake gamit ang makapangyarihang mahika. Para kay Maddie, mga pampainit lang ang mga ataking iyon. Kaya pa niyang sipsipin ang mahikal na enerhiya mula sa mga teknik ng kalaban at gawing lakas para sa sarili. Alam niya ang likas na pagmamataas ng mga demonyo na laging minamaliit ang mga tao, konting pang-uuyam lang, at agad silang nagbubukas ng depensa na nagbibigay sa kanya ng pagkakataon para sa mabilis na kontra-atake. Matapos makipagtagisan ng ilang sandali, nagpa siyang umatras si Maddie ayon sa plano, habang ang kanyang kasama na si Archer ay nakapaghanda na noon pa man. Naghihintay lang ng tamang tiyempo upang magpakawala ng tumpak na mga pana na labis na nagpahina sa kalaban. Tulad ng inaasahan, naihiwalay ang isang demonyo para harapin ng 2 babae, habang ang mas malakas ay direktang nakipaglaban kay Maddie. Buong kumpiyansang nagpalabas ito ng malawakang mahika, ngunit dahil sa mayamang karanasan mula sa kanyang nakaraang buhay, madaling na-neutralisa ni Maddie ang atake at agad na bumawi gamit ang kanyang espada, tinamaan ito at lalo pang nagalit. Bagaman sinubukan itong mag-teleport upang makatakas, nabigo ito at sa huli ay labis na nasugatan ng espada ni Maddie. Habang papatapos na sana niya ang laban, laking gulat ni Maddie nang biglang maglatag ng bitag ang demonyo, pansamantalang nailagay siya sa alanganin at napilitang makipagsagupaan gamit ang espada ng harapan. Ngunit sa totoo lang, labis nang natakot ang demonyo at nag-iisip na tumakas. Bago pa man ito makatakbo, tinamaan na ito ng teknik ni Maddie na may kuryente,
at nawalan ng malay matapos maubos ang mahikal nitong lakas. Buti na lang at agad iyong natuklasan ni Maddie, dahil kung napabayaan, maaari pa itong lumikha ng mas maraming halimaw. Samantala, patuloy na lumalaban ang dalawang babae, habang umatras, walang tigil sa pagpapakawala ng mga pana at mahika na nagpalito sa kalaban, hanggang sa tuluyan nila itong mapabagsak. Pagkatapos ng labanan, pinalakpakan sila ng mga tao. Ngunit malinaw kay Maddie na hindi pa tapos ang gulo. Makalipas iyon, ipinatawag ang grupo ng hari upang bigyan ng gantimpala. Ngunit ang mga gantimpala ay mga luma at walang kwentang bagay lang, maging ang ilan ay mga gamit na minsan nang itinapon ni Maddie noon. Hindi niya ito pinansin dahil ang tanging layunin niya ay lipulin ang mga demonyo at kung maaari, mas marami pang dungsyon ang mas mabuti. Lalong namang nabigla ang mga tao nang marinig nilang iyon lang ang hinihingi niya. Samantala, nanatiling praktikal ang dalawang babae, masaya na basta may pera. Biglang nakaramdam si Maddie ng kakaibang enerhiya, kaya agad niyang pinahinto ang seremonya ng paggawad ng gantimpala at tinungo ang pinagmumulan nito. Mabilis niyang natuklasan ang isang nakatagong mahiwagang mata at agad itong winasak. Agad namang narinig ang tinig ng isang demonyo na pinaniniwala ang dating kapitan ng Mage Squad. Inanalisa ni Maddie na nalaman na ng mga demonyo ang lahat ng impormasyon tungkol sa mga tao at kasabay noon ay nakaramdam siya ng matinding reaksyong mahika mula sa malayong lugar. Malamang ay isang nayon na winasak at ginawang himpilan ng mga demonyo. Nagpasya siyang puntahan ito upang tugisin sila. Ngunit medyo malayo ang ruta at hindi sapat ang kanyang teleportation magic. Nang umamin siya na kaya niyang gumamit ng teleportation, labis na namang nagulat ang punong guro ng ikalawang akademya. Gayunman, kailangan pa rin nilang humanap ng angkop na paraan ng paglalakbay para sa mahabang distansya. Habang abala ang punong guro sa paghahanda para labanan ang mga demonyo, tahimik na umalis si Maddie dahil sa simula pa lang ay ayaw na talaga niyang masyadong ma-involve. Nagpasya siyang humanap ng sarili niyang paraan ng transportasyon, dahilan para usisero siyang sundan ng dalawang babae. Nabahala si Maddie nang maramdaman niya ang mahina, ngunit pamilyar na enerhiya ng isang nilalang, hanggang sa marating nila ang lugar, at sa harap nila ay lumitaw ang isang dambuhalang dragon na bumubuga ng apoy. Ngunit sa katunayan, isa itong itim na dragon, isang maalamat na nilalang na minsang nagpabagsak ng mga kaharian ayon sa mga alamat. Habang takot na takot ang dalawang babae, tinrato lang ito ni Maddie na parang alagang hayop dahil magkaibigan na sila mula pa sa nakaraang buhay. Gayunman, nakalimutan ng dragon ang enerhiya ni Maddie at agad na sumubok umatake gamit ang Dragon Breath. Hindi inaasahan, madali itong napigil ni Maddie na nagbunyag ng tunay nitong anyo. Nang tuluyang makilala ng dragon ang taong minsan na nitong tinalo, nanginig ito sa takot at yumuko bilang paghingi ng tawad, dahilan para mas lalo pang mamangha ang dalawang babae. Diretsong sinabi ni Maddie ang pakay, hinihiling niya na maging transportasyon nila ang dragon dahil limitado pa ang teleportation magic at kailangan nila ng sasakyang panghimpapawid. Bagaman ayaw nito sa umpisa, dahil minsan na itong natalo ni Maddie, hindi na ito naglakas loob pang tumutol maliban sa isang problema, sira na ang mga pakpak nito. Lumabas na matapos ang muling pagkabuhay ni Maddie, nasangkot ang tanga-tangang dragon na ito sa isang matinding aksidente, nabangga nito ang isang nuclear reactor na naging sanhi ng pagkawasak ng maraming bansa, at iyon din ang dahilan kung bakit bumagsak ang sibilisasyon ng tao sa kasalukuyan. Nais nitong mapagaling ang mga pakpak nito. Sinubukan ni Maddie gamitin ang 4 na bituing marka bilang panggagamot, bagaman hindi ito tuluyang gumaling, sapat naman upang makalipad. Pagkatapos noon, pumayag ang dragon na itago ang tunay nitong pagkakakilanlan at lumapit upang bumati sa dalawang babae. Sa wakas, sumakay ang grupo sa dragon at lumipad sa kalangitan, dama ang matinding pananabik, maliban sa katotohanang nais sanang lumipad ng dragon ayon sa pamantayan ng Divine Sword, sa isang nakakakilabot na bilis na kayang pumatay ng tao. Sa kabutihang palad, napigilan ito ni Maddie sa oras, at pinaikutan na lang na dahan-dahan ang paglipad. Paglapag nila sa winasak na nayon, agad kumilos si Maddie upang puksain ang isang demonyong nagbabantay sa isang guhong Thor. Mabilis niyang naramdaman ang pamilyar na agos ng mahika na una na niyang natukoy sa lugar ng kastilyo, habang hinuhusgahan ang nilalang na iyon bilang maliit na banta lamang sa kanya. Gayunman, ang mas nakakuha ng kanyang pansin ay ang isa pang nilalang na mas higit na mabagsik na maaaring humadlang sa kanyang mga plano. Habang pinag-aralan pa niya ang sitwasyon, laking gulat ni Maddie nang halos mabangga siya ni Iris, na nawalan ng kontrol sa paglipad at malakas na bumangga sa pader ng Thor. Mahigit 5,000 taon na mula nang huli siyang gumamit ng landing skills. Pagkatapos ng insidenteng iyon, pumasok ang grupo sa loob ng Thor. Agad nagtatag si Maddie ng linya ng telepathic communication upang mapanatili ang koneksyon sa kanyang mga kasamahan. Hindi lang iyon, ibinigay din niya kay Luri ang isang espesyal na magic circle, sabay diin na dapat nilang mauna sa pagkuha ng pagkakataon para umatake. Sa simula, inakala ng dalawang babae na sobrang pabigla-bigla ang ganitong kilos, ngunit sa tulong ng tiwala at matibay na paliwanag ni Maddie,
Napaniwala niya silang ang kapangyarihang taglay nila ngayon ay higit pa kaysa dati at kaya na nilang makipagsabayan. Habang papalalim sila sa loob, narating ng grupo ang isang maluwang na silid. Dito, agad na inutusan ni Madi ang lahat na manahimik dahil ginagamit ng kalaban ang isang uri ng mahika na nagpapahina sa agos ng magic power, kaya lubos nitong natatago ang presensya nito. Upang mabilis na matukoy, tinanong niya kung sino ang nakakaramdam kung aling bahagi ng silid ang may hindi pangkaraniwang mababang densidad ng mahika. Agad na itinuro ni Luri ang isang madilim na sulok ng pader. Kaagad, gumamit si Madi ng isang pangalis na mahika na nagdulot sa pagtatagong orasyon na maglaho at lumitaw ang tunay na anyo ng demonyo. Nakakatawa dahil kampante pa rin ang kalaban na hindi pa siya natutuklasan at nagpatuloy ito sa pagkilos ng lubos ang tiwala sa kanyang pagtatago. Hinugot ni Alma ang kanyang pana at pinakawalan ang isang palaso diretsyo sa ulo ng kalaban, dahilan para mabigla ito ng husto dahil akala niya ay ganap na perpekto ang kanyang di nakikitang pagtatago. Ngunit tinawanan pa rin niya ito, iniisip na hindi maaaring ang taong nasa harap niya ay ang totoong Madi, dahil ayon sa impormasyong mayroon siya, ang binata ay kasalukuyang nasa kabisera at imposibleng makarating dito sa ganitong bilis. Kaagad na sumugod ang demonyo para atakihin si Madi. Samantala, tahimik lang na nagbigay senya si Madi sa kanyang mga kasamahan upang pumwesto, naghahanda na muling magpakawalan ng mga palaso. Sunod-sunod na tinamaan ng maraming palaso, unti-unting nataranta ang demonyo. Nakilala niya ang kakaibang kapangyarihan na nasa loob ng mga palaso. Ipinahayag ni Madi na iyon ay resulta ng mahiwagang bilog na ibinigay niya kay Luri kanina, na nagbago sa mga palaso bilang mga kasangkapan na nagpapalaganap ng lasong mahika, na nagdulot ng pagkasira sa daloy ng mahika sa loob ng kalaban. Dahan-dahang naiipon hanggang sa mawala ang kanyang liksi, lumabo ang paningin, at mabigatan ang buong katawan. Dahil wala ng takas, napilitan ang kalaban na gamitin ang desperadong kasanayan ng demonyo, ang misfortune. Ito ay isang uri ng ritual na nagpapalit ng buhay kapalit ng higanting anyo at higit na lakas, bagaman napakaikli lamang ng bisa nito. Sa bagong anyong iyon, plano niyang atakihin ang dalawang dalaga, ngunit nagulat ng matuklasang ang mga target sa kanyang harapan ay pawang mga ilusyon lamang dulot ng epekto ng lasong mahika. Habang naguguluhan pa siya, agad siyang tinapos ni Alma gamit ang isang nakamamatay na palaso sa ulo. Bago ito tuluyang naglaho, binati siya ni Madi ng pamamaalam, tinawag siya sa kanyang tunay na pangalan. At doon nabunyag ang katotohanang minsan siyang naging kapitan ng dating samahan ng mga salamangkero na ngayon naging demonyo na. Pagkatapos noon, iniutos ni Madi sa dalawang dalaga na manatili kasama si Iris habang siya mismo ay tumungo upang harapin ang huling demonyo. Bilang paghahanda, pinulbos niya ang ilang batong mahika, pinapagana ang malawakang pagpapakawala ng mga halimaw na pumilit sa kalaban na magpakita. At tama nga, isang demonyong nagtatago sa ulap ng hamog ang nagpakita ng sarili. Mula pa sa simula, hawak niya ang kalamangan. Bigla siyang sumugod at pinutol ang kaliwang braso ni Madi, sabay inutusan itong pumili kung paano niya gustong mamatay. Ngunit iyon ay isang patibong na inihanda na ni Madi noon pa man. Dahil sa naihanda niyang ritual ng paggaling, agad niyang naibalik ang braso sa dating ayos. Kasabay nito, ipinaliwanag niya na habang nagkukunwaring dehado, maingat na niyang nailagay ang isang mahikang pagsusuri, kaya't nalaman niya ang lahat ng impormasyon tungkol sa mahika ng kalaban. Nataranta ang demonyo nang mapagtantong nalinlang siya. Hindi sinayang ni Madi ang pagkakataon, hinataw niya ang espada at tinaga ang pulso ng kalaban. Ang talim ay may halong lasong mahika na lumikha ng epekto ng pagkawasak, dahilan upang makilala ng kalaban na iyon ang parehong uri ng lasong ginamit laban sa kanya noon. Sa kawalan ng pag-asa, napilitan siyang gamitin ang bagong kasanayan, isang mas mataas na bersyon ng misfortune. Bagaman mas malakas, pareho pa rin ang kinahinatnan dahil ang kasanayang ito ay kumukuha ng buhay ng gumagamit bilang huling kabayaran. Nang gamitin niya ito, nabalot ng makapal na hamog ang buong lugar, tinatakpan ang lahat ng direksyon at lubusang itinago ang kanyang kinaroroonan. Dahil sa karanasan sa labanan at paghahanda, mabilis na pinawi ni Mati ang hamog. Ipinahayag niya na ang sumpang dumapo sa demonyo ay hindi lamang nagdulot ng kaguluhan sa mahika, kundi pinilit din itong sumipsip ng labis na mahika mula sa paligid na nagresulta sa hindi maiiwasang pagsabog. Dahil dito, marahas na sumabog ang katawan ng kalaban nang masira ang batong mahika, at naiwan ang isang higanting bato sa lugar nito. Pagkatapos ng labanan, bumaba si Luri mula sa likod ni Iris, masayang sumisigaw upang batiin siya. Kalma namang inihayag ni Mati na ang batong lumitaw ay isang dragon vein. Batay sa mga ritual na nakaukit dito, napag-alaman niyang layunin ng demonyo na gamitin ang lugar na ito upang lumikha ng hukbo ng mga halimaw na may planong lipulin ang kabisera at lahat ng naninirahan doon sa isang bugso ng pag-atake. Bagaman kapwa nag-alala ang dalawang babae, pinakalma sila ni Madi, ipinaliwanag na matapos ang kamakailang pagsabog, ang pinagmumulan ng mga halimaw ay lumipat na ng humigit kumulang 10 kilometro.
At ang agarang gawain ay ang humingi ng suporta mula sa natitirang mga estudyante upang maiwasan ang isang malawakang pag-atake. Agad silang bumalik sa akademya upang iulat ang lahat sa punong guro. Sa daan pa uwi, tinanong ni Iris si Maddie kung ano ang dapat niyang gawin sa hinaharap kapag umalis ito. Iminungkahi ni Maddie na subukan niyang gumamit ng mahikang nagpapabago ng anyo upang maging tao. At sa katunayan, nagtagumpay si Iris at nagbagong anyo bilang isang magandang babae na may pulang buhok, ganap na hubad dahil hindi pa siya kailanman nagsuot ng damit ng tao. Ngumiti si Maddie at iminungkahing maaari siyang pumasok sa akademya bilang isang estudyanteng panauhin. Sa una, nag-alinlangan si Iris, ngunit dahil sa kanyang panghihikayat, pumayag din siya sa huli. Kinagabihan, isinuko ng grupo ang mga nasamsam sa punong guro. Nabigla ito at bahagyang nag-alala na kung magpapatuloy ito, maaaring maubos nila ang mga yaman ng kaharian. Sa pagkakataong ito, sa halip na humingi ng gantimpala, may ibang hiling si Maddie. Gusto niyang maging estudyanteng panauhin si Iris. Sumang-ayon naman ang punong guro, ngunit nagtakda ng kondisyong kailangan niyang makapasa sa pagsusulit sa pagpasok na may napakagandang marka. Agad na pumayag si Maddie, at ang tanging hiling niya ay personal na pangasiwaan ng punong guro ang pagsusulit, upang masiguro na makokontrol ni Iris ang kanyang kapangyarihan at maiwasan ang pagkasira ng akademya. Kinabukasan, nagsimula ang pagsusulit. Sa bahagi ng teorya, lubos na nabigo si Iris dahil wala siyang kaalaman tungkol sa karunungan o kultura ng tao. Ngunit sa praktikal na bahagi, kabaligtaran ang nangyari. Sa pagsubok sa pakikipaglaban gamit ang espada, kahit medyo awkward ang paghawak niya, isang suntok lang ang ginawa niya at lumipad na ang kalaban hanggang sa kisem ng Thor. Dahil dito, napaisip ang punong guro kung ang dalagang kaharap niya ay tao nga ba talaga. Sa bahagi naman ng pagsubok sa mahika, gumamit si Iris ng sobrang lakas na mahika, nagdulot ng dalawang magkasunod na pagsabog, ngunit hindi pa rin nasira ang target. Sa ikatlong pagsubok, ayon sa mungkahi ni Maddie, gumamit siya ng isang nakakatakot na mahika na tuluyang sumira sa buong lugar ng pagsasanay kasama ang lahat ng target. Sa huli, napilitan ang punong guro na tanggapin siya bilang isang espesyal na estudyanteng panauhin. Makalipas ang ilang panahon, pumasok si Maddie sa dungeon, kung saan ang mga estudyante ng ikalawang akademya ay nagmimina ng mga kinakailangang mineral upang maitayo ang proteksyong harang. Doon ibinunyag ng punong guro kay Maddie ang isang nakakabahalang katotohanan. Walang sapat na mga estudyante sa ikalawang akademya na may taglay na glory mark. Ang uri ng marka na itinuturing na pinaka-epektibo sa pagpipino ng mga mineral dahil hawak ng unang akademya ang monopolyo sa nasabing yaman. Pagkarinig nito, agad na tinanong ni Maddie kung posible bang makipagtulungan sa unang akademya sa pagtatayo ng proteksyong harang. Diretsahang sinabi ng punong guro na matagal nang ganap na nasira ang ugnayan ng dalawang akademya at tila imposibleng maibalik pa. Gayunpaman, alang-alang sa kapakanan ng kabisera, handa pa rin siyang lumapit sa hari kung talagang kinakailangan. Sa mismong sandaling iyon, dumating ang punong guro ng unang akademya sa opisina. Malinaw niyang ipinakita ang pagkainis sa biglaang pagkakasumon sa kanya. Sa mayabang na asal, tinitigan niya ang punong guro ng ikalawang akademya na para bang isa lang itong tauhan niya. Agad siyang pinaalalahanan ng punong guro na walang mataas o mababang ranggo sa pagitan ng dalawang akademya. Ngunit matigas pa rin si Focus, at iginiit na mas mababa ang ikalawang akademya, binabanggit ang mga pagkatalo nila sa mga nakaraang paligsahan, samantalang ang unang akademya raw ay palaging may kalamangan. Sa harap ng ganoong kayabangan, hindi pinansin ng punong guro ang lahat ng pang-uuyam, at nagmakaawa na lang para sa suporta ni Focus sa pagtatayo ng harang na magpoprotekta sa kaharian. Ngunit siyempre, tumanggi si Focus, paulit-ulit na itinatanggi ang kahilingan, at ipinagmalaki pa na walang halaga ang kamakailang panalo ng ikalawang akademya sa paligsahan dahil lang daw ito sa panghihimasok ng mga demonyo. Gayong ang demonyong tinutukoy niya ay isa sa sarili niyang mga estudyante. Sa gitna ng tensyong iyon, nagsalita si Mattei, na nagmungkahi na muling isaayos ang paligsahan sa pagitan ng dalawang akademya, kung saan ang talunan ay kailangang sumunod sa kagustuhan ng panalo. Tinanggap ni Focus ang mungkahi, ngunit may kondisyon na hindi maaaring lumahok si Mattei at ang kanyang mga kasamahan. Bagaman may pag-aalala ang punong guro, buong tapang na pumayag si Mattei, at itinakda ang laban pagkaraan ng 2 araw. Pagsapit ng araw ng paligsahan, dumagsa sa arena ang maraming estudyante ng unang akademya na may taglay na napakalalakas na marka, samantalang 5 lamang ang kinatawan ng ikalawang akademya. Kabilang sa kanila, mayroon lamang isang may failure mark, 2 may ordinary mark, at 2 may support mark. Pagkakita nito, tumawa si Focus, tinuring itong isang biro at nagmalaki na siguradong kanya na ang panalo. Ngunit nang magsimula ang laban, kabaligtaran ang nangyari. Madaling nilampaso ng mga estudyante ng ikalawang akademya ang kanilang mga kalaban, dahil sila ang unang umatake habang abala pa ang mga estudyante ng unang akademya sa pagbigkas ng mga orasyon upang maisaaktibo ang kanilang mahika.
Lumabas na tanging tradisyonal na pagbigkas ng orasyon lang ang tinatanggap sa unang akademya, samantalang ang ikalawang akademya ay nakapagsanay ng paraan ng pagbuga ng mahika nang walang pagbigkas ng orasyon, salamat sa mga turo ni Madi, na nagresulta sa isang nakahihikayat na panalo para sa ikalawang akademya. Gayunman, tumanggi si Focus na kilalanin ang resulta. Ipinahayag niyang walang pinagkaiba ang mga estudyante ng ikalawang akademya sa mga mababang uri at iginiit na hindi sila karapat-dapat. Agad siyang sinagot ng punong guro na hindi dapat ipagkait ang talento ng isang estudyante dahil lamang sa pagkakaiba ng pamamaraan. Nanatiling matigas si Focus, hinamon ang mga ito ng isa pang laban, at personal pang hiniling na lumahok si Iris. Tumanggi siya, sinabing wala siyang sandata. Iminungkahi naman ni Madi na ibigay sa kanya ang espada ng punong guro. Bago ito ipasa, maingat na sinuri ni Focus ang espada at napagpasyahan niyang isa lang itong karaniwang sandata, painsultong tinawag pa itong basurang tanso. Ngunit nang bunuti ni Iris ang espada, madali niya itong naitupi na parang laruan. Nawala ang composure ni Focus at napasigaw na isa siyang halimaw, walang pinagkaiba sa ibang estudyante ng ikalawang akademya. Hindi pa roon nagtapos, tinanong siya ng punong guro kung bakit hindi niya pinapagsanay ang kanyang mga estudyante sa mahika na walang pagbigkas ng orasyon, gayong iyon ay isang direktang utos ng hari upang palakasin ang buong kaharian. Sa tanong na yon, walang pakialam na sumagot si Focus na sinusunod lamang niya ang mga prinsipyo ng edukasyon ng kaharian, hindi pinapansin ang mga may karaniwang marka, at buong tapang pang idineklara na wala siyang pakialam sa mga utos ng kamahalan. Sa mismong sandaling iyon, lumabas ang hari na tahimik na nanonood mula sa tor ng arena. Galit na galit siya, agad na inutusan ang kanyang mga bantay na arestuhin si Focus dahil sa pagtataksil. Habang hinihila palayo, hindi pa rin siya tumigil sa pagmumura sa ikalawang akademya at nanumpang maghihiganti. Pagkatapos, inutusan ng hari ang unang akademya na makipagtulungan sa ikalawang akademya at pinilit ang mga estudyante nito na matutunan ang mahika na walang pagbigkas ng orasyon. Si Mati at ang kanyang mga kasamahan ay nagtungo sa kailaliman ng dungeon upang makahanap ng higanting batong mahika na humigit kumulang 70 sentimetro ang lapad. Ang pinakamakatotohanang paraan para makuha iyon ay sa pamamagitan ng pagsasagawa ng ritual upang magsumon ng halimaw gamit ang mahika. Bago iyon gawin, pinagsanay muna ni Mati ang grupo sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa napakaraming halimaw na nasa katamtamang antas. Maingat niyang pinanood at tinasa ang bawat isa batay sa kakayahan nilang kontrolin ang sarili nilang lakas. Sa wakas, nakuha nila ang angkop na bato. Inutusan ni Madi si Luri na maglatag ng mahiwagang bilog sa paligid nito, pagkatapos ay sinabi kay Iris na maglipat ng bahagi ng enerhiya ng dragon sa bato, ngunit sa sobrang lakas, aksidenteng nailipat ni Iris ang labis na enerhiya, kaya't isang higanting dragon ang nasumon. Agad na sumiklab ang mabangis na labanan. Inutusan ni Madi si Iris na gamitin ang wika ng mga dragon upang pang-asar, tinawag niya itong banal na butiki, isang insulto. Sa galit, ibinuhos ng dragon ang buong atensyon nito kay Iris, kaya nabuksan ang pagkakataon para kay Luri na palakasin ang mga palaso na ipapana ni Alma. Gayunman, ang nakakatakot na kapangyarihan ng halimaw ay nagpatigil sa mga unang pag-atake. Hindi pa rin sumuko si Madi, inutusan niyang ipagpatuloy ng lahat ang pagpigil sa kaaway habang siya ay nagtatatag ng maraming mahiwagang pormasyon sa ilalim ng lupa. Sa isang mapanganib na sandali, maagap na iniligtas ni Iris sina Luri at Alma mula sa isang nakamamatay na hampas, at pagkatapos ay ginamit ang lahat ng lakas niya upang pabagsakin ang dragon. Ngunit agad itong gumanti gamit ang huling galaw nito, ang mapanirang hininga ng dragon. Gumamit si Madi ng salaming pormasyon upang makontra ito, ngunit muntik nang pumalpak ang plano nang hindi agad nakalayo si Iris at nahulog sa butas na siya mismo ang gumawa. Sa sitwasyong iyon, nagtayo si Madi ng proteksyong harang upang maprotektahan siya, at siya mismo ang tumanggap ng buong puwersa ng pagsabog. Mukhang delikado iyon, ngunit nakaligtas siya, at doon lamang siya tuluyang nagpakita. Dahil sa pinagsama-samang pagsisikap ng grupo, nakuha nila ang batong mahika mula sa katawan ng dragon. Matapos ang tagumpay, opisyal na inanyayahan ni Madi si Iris na sumali sa grupo ng mga manlalakbay. Matapos makuha ang pahintulot ni Alma at Luri, masaya niyang tinanggap ang alok. Gayunman, dahil nasa anyong tao si Iris, kinailangan ni Madi na magdisenyo ng espesyal na pagsasanay para matutunan niyang mag-adapt. Sinira pa niya ang bahagi ng lugar ng pagsasanay upang makapagsanay si Iris at matutong tumakbo ng hindi nadarapa. Sa unang hamon, kailangan niyang protektahan ang isang shell ng pagong sa ulo habang pinapana siya ni Alma. Si Luri naman ang inatasang gumawa ng bagong baluti at sandata, kabilang ang isang 8 patong na baluti upang kayanin ang iba't ibang antas ng mahika. Pagkatapos, sinubukan ni Alma ang bagong pana, habang si Iris naman ay nagsanay gamit ang sibat na walang talim upang makasanayan ang kanyang lakas. Maayos na umusad ang lahat ayon sa plano. Inisip ni Madi na malapit na ang oras para iwanan niya ang akademya.
Maraming uri ng demonyo ang sabay-sabay na naglabasan, nagtipon sa mga grupo upang salakayin ang kabisera ng kaharian. Upang labanan ito, sinimulan ng punong guro ang isang kampanya upang magtayo ng mahiwagang harang na babalot sa buong kabisera. Ang misyon ng ibang grupo ng mga estudyante ay protektahan ang mga hangganan ng lungsod laban sa banta ng mga demonyo, habang si Madi at ang kanyang grupo, kasama ang ilan pang estudyante, ang inatasang mangalap ng mga natitirang kagamitan. Ilang sandali pa, iniulat nina Alma at Luri kay Madi na may mga palatandaan ng paglitaw ng mga demonyo sa isang partikular na lugar ng lungsod. Agad tinukoy ni Madi na ang sanhi nito ay isang uri ng teleportasyon na tinatawag na magic route. Sa kanya inatasan ang mga babae na asikasuhin ang sitwasyon habang siya ay nakatuon sa pagtatapos ng pagtawag sa harang. Ayon sa utos, agad na nagtungo sina Alma, Luri, at isa pang babaeng estudyante sa tinukoy na lokasyon. Pagdating nila, nadiskubre nilang may mahiwagang tarangkang bumubukas sa langit. Bagaman wala pang lumalabas na demonyo, sinunod pa rin ng tatlo ang utos ni Madi at naghanda ng mga palasong yari sa espesyal na material upang labanan ang mga ito. Kasabay nito, si Luri ang naatasang pumili ng angkop na mga mahika at bilog na pantayuhan. Bagaman may pag-aalinlangan noong una, nagtagumpay siya sa pagpapalakas ng mga palaso at iniabot ito kay Alma. Namangha ang babaeng estudyanteng kasama nila sa kakayahan ng grupo ni Madi. Sa sandaling iyon, ang unang demonyo ay lumabas mula sa tarangka at agad tinamaan ni Alma ng tumpak na pana. Sumunod na lumitaw ang pangalawa. Ngunit hindi sapat ang lakas ng palaso ni Alma upang sirain ito. Agad hinugot ni Luri ang kanyang espada at pinutol sa kalahati ang katawan ng nilalang. Makalipas ang ilang sandali, nagsara ang mahiwagang tarangka. Ipinagdiwang ng tatlong babae ang kanilang tagumpay dahil ito ang unang pagkakataon na nakapatay sila ng mga demonyo nang hindi humihingi ng tulong kay Madi. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang tuwa nang maramdaman nila ang napakalakas na agos ng mahika na nagmumula sa gitna ng kabisera, kaya napilitan silang bumalik kaagad. Pagkikita nilang muli, pinakalma ni Madi ang kanyang mga kasamahan at sinabing huwag silang masyadong mag-alala. Ang pinagmulan ng mahika ay galing sa isang pinahusay na anyo ng magic route na nagsasakripisyo ng isang demonyo upang makapag-teleport sa mas malalayong distansya. Dahil walang demonyong voluntaryong magpapasakripisyo, kadalasan ay pinipili nila ang pinakamahina. Ipinahayag din ni Madi na malapit nang bumukas ang bagong tarangka sa ikalawang akademya at inutusan ang mga babae na pigilan muna ang mga demonyo hanggang matapos niya ang pagtatayo ng proteksyong harang. Pagkatapos noon, dumating si Iris, dala ang 40 misteryosong kahon upang suportahan ang proseso ng pagbibigay ng mahika. Samantala, sina Alma at Luri ay binigyan ng malaking bilang ng mga batong mahika na inihanda ni Madi sa tulong ng punong guro. Gayunman, nanatiling nag-aalala si Luri dahil kung mabigo silang maisagawa ang mga pananggaling mahika, magiging hindi masukat ang magiging kapalit nito. At hindi nagtagal, nagkatotoo ang kanyang pangamba. Biglang bumukas ang isang mahiwagang tarangka sa itaas ng akademya. Bumuhos ang mga demonyo, nagbibigkas ng mga orasyon upang salakayin ang mga estudyante. Sa kabutihang palad, isa sa mga bitag ang agad na na-activate upang mapigilan sila. Sa utos ng punong guro, ilang estudyante ang agad bumalik ng mahika bilang kontra-atake, ngunit walang isa man ang tumama. Patuloy si Alma sa pagpapana, ngunit nasisilo at nababasag ng mga demonyo ang kanyang mga palaso. Sa sandaling iyon, nakatuon si Luri sa isang masalimuot na bilog ng mahika na hindi pa niya kailanman nasubukan. Malaki ang oras na kinakailangan para rito, kaya napilitan sina Alma at ang ibang estudyante na bumuo ng depensibong linya upang makabili ng oras. Sa gitna ng tensyong iyon, kinabahan si Luri na kung mabigo siya, mamamatay silang lahat. Noon, palagi siyang nagtatagumpay dahil sa paggabay ni Madi, ngunit ngayon ay tuluyan siyang nag-iisa. Ngunit dahil sa mga salita ng paghikayat mula sa kanyang mga kasamahan, nakatagpo siya ng lakas ng loob at naging mas determinado. Sa wakas, matagumpay na nalikha ni Luri ang isang palasong mahika at iniabot ito kay Alma. Agad niya itong pinana patungo sa demonyo. Bagaman nakailag ito, mabilis na sumugod si Alma, ginabayan ang palaso hanggang tumusok ito sa puso ng kalaban. Pagkatapos noon, natapos din ng ibang mga estudyante ang kanilang mga orasyon at tuluyang winasak ang demonyo. Ngunit agad na naglaho ang kanilang tuwa. Isang mas malakas na demonyo ang lumitaw, nagbato ng mapanirang mahika na nagpahilo sa mga estudyante at winasak ang proteksyong ginawa ni Madi. Nang mawala ang pader, tila nawala na rin ang pag-asa. Gayunpaman, buong tapang pa ring hinarang ni Alma ang demonyo upang makapaghintay kay Madi na matapos ang ritual. Nasa tabi niya si Luri, handang harapin ang bawat alon ng mga demonyo. Sa sandaling pinakamapanganib, dumating si Madi. Mabilis niyang pinutol ang isang demonyo, pagkatapos ay nag-alok ng dalawang pagpipilian. Mamamatay silang nagmamakaawa o mamamatay silang may kahihiyan. Hindi niya binigyan ng pagkakataong makasagot ang kalaban, at agad niyang ginamit ang kanyang teknik sa espada, nilipol ang lahat ng demonyong banta sa kabisera.
Pagkatapos ng labanan, muling nagsama si Maddie at ang kanyang mga kasamahan. Pinuri siya ng grupo dahil sa pambihirang tagumpay. Mapagkumbaba niyang sinabi na ang tagumpay ay dahil sa espadang nilikha ni Luri, gayon din sa matapang na depensa ni Alma. Pagkatapos noon, bumalik sila sa Dragon Vein, kung saan inilagay ni Maddie ang Magic Stone, at matagumpay na na-activate ang proteksyong harang para sa kabisera. Gayunman, binalaan pa rin niya ang lahat na hindi pa tapos ang panganib. Ang kapangyarihan ng mga napatay na demonyo ay sumingaw papasok sa Dragon Vein, dahilan upang lumapit ang isang mas makapangyarihang hukbo. Mula sa abot tanaw, naglitawan ang mga grupo ng mga halimaw, ngunit mabilis silang nalipol ng mga bitag at nang walang pigil na mga orasyon ng mga estudyante. Nakagugulat, 3 dambuhalang halimaw ang lumitaw, ngunit sa kamay ni Maddie at ng kanyang mga kasama, bumagsak din ang mga ito isa-isa. Ngunit pagkaraan, dumating ang pinakamatinding kalamidad na tinawag na Void Devourer, na lumulunok ng mga bangkay ng halimaw upang mas lumaki. Ang dambuhalang nilalang na ito ay hindi naglalaman ng mahahalagang materyales, kaya inutusan ni Maddie si Luri na ukitan ng Magic Circle ang bato upang pilitin itong mag-evolve sa anyo ng isang nilalang mula sa mga alamat. Isang mabagsik na labanan ang naganap at sa wakas, dahil sa maayos na pagtutulungan, malubhang nasugatan ng grupo ang halimaw. Dahil doon, nagawang ibigay ni Maddie ang huling tama, at tuluyang naputol ang ulo nito. Pagkatapos humupa ng alikabok, sinabi ni Maddie sa headmaster na balak na niyang lisanin ang akademya upang maglakbay at hanapin ang mga Dragon Vein na nakakalat sa buong mundo. Malinaw na naunawaan ng headmaster na nalampasan na ni Maddie ang kakayahan ng akademya sa pagsasanay, ngunit hindi siya pinaalis. Sa halip, binigyan siya ng headmaster ng espesyal na scholarship na nagbibigay sa kanya ng kalayaang makabalik anumang oras nang walang anumang hadlang mula sa kaharian. Ito rin ay naging pagkakataon para maikalat ng akademya ang kanilang reputasyon dahil sa mga nagawa ni Maddie. Tinanggap ni Maddie ang alok. Nalungkot ang kanyang mga kasamahan sa posibilidad ng paghihiwalay, ngunit agad ding inialok ng headmaster ang parehong kondisyon sa 3 babae. Walang pag-aalinlangan, tinanggap nila ito upang ipagpatuloy ang paglalakbay kasama si Maddie. Sa wakas, nagtungo ang headmaster at mga estudyante sa tarangkahan upang magpaalam sa grupo. Mula roon, nagsimula ang panibagong paglalakbay na nakalaan para sa kanila. Ang susunod na destinasyon ng grupo ay ang Melchia, ang Dungeon City, isang bayan na itinayo mismo sa ibabaw ng isang napakalalim na dungsyon na may daan-daang antas sa kailaliman. Agad itong nagpasigla ng kuryosidad kay Maddie dahil sa kanyang mga alaala mula sa nakaraang buhay, hindi pa siya kailanman nakarinig tungkol sa lugar na ito. Bagaman sinabi ni Luri na abutin ng ilang araw ang biyahe, mariing sinabi ni Iris at Maddie na isang hapon lang ang kakailanganin nila dahil dadaan sila sa shortcut na kabubatan na kilala bilang tirahan ng maraming mapanganib na halimaw. Ayon sa mga alamat, may isang nilalang sa kabubatang iyon na may pambihirang talino, at ang detalyeng iyon ay lalo pang nagpasigla ng interes ni Maddie. Pagkaraan ng mahabang paglalakbay sa madilim na kabubatan, nagpasya ang grupo na huminto upang magpahinga. Nagboluntaryo si Maddie na manghuli mag-isa upang hindi maubos ang kanilang supply ng pagkain. Habang sinusundan niya ang mga bakas ng mahiwagang enerhiya, napansin niyang gumagalaw ang mga halimaw sa kabubatan sa organisadong paraan, dahilan para paniwalaan niyang sumusunod ang mga ito sa utos ng isang nakatataas na nilalang. Agad niyang inisip na ang pinuno ng grupo ay maaaring ang nilalang na binabanggit sa alamat. Hindi nagtagal, bigla siyang inatake ng isang puting unggoy, ngunit madali niya itong napasuko. Mabilis siyang bumalik sa mga babae at ipinakita sa kanila ang bangkay ng hayop. Agad itong nakilala ni Luri bilang isang unggoy, isang hayop na kilala sa katalinuhan. Gayunman, hindi niya inalis ang posibilidad na ito nga ang nilalang na binabanggit sa alamat ng kabubatan. Bukod pa roon, nakahuli rin si Maddie ng isang dambuhalang baboy ramo para gawing pagkain. Namangha sina Alma at Luri dahil hindi pa nila natitikman ang ganitong uri ng karne. Ngunit sa huli, pareho nilang napagpasyahang subukan ito kahit isang beses lang. Pagkatapos, ginamit ni Luri ang mahika upang lumikha ng isang palayok. Samantala, sinuntok ni Iris ng buong lakas ang punong kahoy upang makakuha ng panggatong, at si Alma naman ang nangasiwa sa pagluluto, balak gumawa ng sabaw ng baboy ramo. Ngunit agad naging sakuna ang lahat. Sumabog ang palayok ng sabaw dahil nilagyan niya ito ng kakaibang pampalasa na nahanap sa kabubatan. Sa huli, napilitan ang grupo na kumain na lang ng inihaw na karne ng baboy ramo. Gayunman, iginiit pa rin ni Alma na tikman ng lahat ang ginawa niyang sabaw. Ngunit kahit ang itim na dragon na instinto ni Iris ay hindi ito kinaya. Pagkatapos lamang ng isang lagok, isinuka niya ito lahat. Matapos ang pagkain, ipinagpatuloy nila ang paglalakbay. Napansin ni Maddie na ang mahikang dragon na nakatago sa katawan ni Iris ay nagbigay takot sa mga halimaw, dahilan upang iwasan siya ng mga ito. Dahil sa bentahe na iyon, mabilis nilang narating ang Melchia bago lumubog ang araw. Pagdating nila sa lungsod, namangha ang grupo sa wasak na tanawin.
Isang espesyal na mahiwagang ilaw sa kalsada ang agad na nakakuha ng kanilang pansin dahil sa kakaibang agos ng enerhiyang nagmumula rito. Justo noon, binalaan sila ng isang residente na huwag masyadong lumapit dahil madalas sumabog ang mga artipaktong ito at nakapatay na ng 10 tao sa nakaraang taon. At gaya ng inaasahan, ilang sandali lang, sumabog ang ilaw mismo sa harap ng kanilang mga mata. Sa kabutihang palad, nagulat lang ang grupo at walang nasaktan. Ipinaliwanag naman ng isang lokal na mangangalakal na ipinagbawal ng pinuno ng Melchia ang paggamit ng mga batong mahika bilang pinagkukunan ng enerhiya dahil ito ang pinakamahalagang export ng lungsod. Sa halip, kumukuha sila ng enerhiya ng direkta mula sa ugat ng dragon. Tinanong ni Maddie kung may kinalaman ba ang kakaunting populasyon dito sa patakaran ng pinuno. Kinumpirma ito ng mangangalakal at ibinunyag din na sa ika-10 palapag ng dungeon ay may napakalakas na halimaw. Ipinadala ng pinuno ang karamihan sa mga adventurer upang harapin yon, ngunit wala pang isa man ang nakabalik ng buhay. Pagkatapos nito, nagtungo ang grupo sa guild ng mga adventurer upang humiling ng permiso para siyasatin ang dungeon. Gayunman, ipinaalam ng receptionist na kailangan muna nila ang pahintulot ng pinuno. Ibig sabihin, ang Melchia ay lubos na pinamumunuan sa ilalim ng isang diktatorial na pamahalaan ng isang inutil. Upang makakuha ng permiso, kailangan nilang gumanap ng mga espesyal na misyon na nagsisilbi sa pansariling interes ng pinuno. Biglang pumasok ang isa pang receptionist, nagmamadaling nagtatanong kung may sinuman na marunong ng mahikang pampagaling dahil maraming adventurer ang kakabalik lang mula sa dungeon na may matitinding sugat. Pagkarinig nito, agad na nagboluntaryo si Maddie at dinala ang grupo sa simbahan ng lungsod. Doon, nasaksihan nila ang isang malagim na tanawin, napakaraming sugatan, ngunit kakaunti lamang ang mga manggagamot. Mabilis na natukoy ni Mati na ang dahilan ay tinanggal ng pinuno ang karamihan sa mga manggagamot. Itinuturing silang sayang sa pondo ng kaban, kaya't hindi na nag-aksaya ng oras si Mati at agad nagsimulang manggamot. Inuri niya ang bawat pasyente ayon sa antas ng pinsala at tinandaan ang mga ito gamit ang mga piraso ng kahoy. Mas mataas na numero para sa pinakamatitinding sugat at mababang numero para sa mga banayad na sugat. Hiniling niya sa kanyang mga kasama na tumulong batay sa sistemang iyon. Gayunman, bago pa sila makapagsimula, nakialam ang pangunahing manggagamot ng lungsod, iginiit na hindi dapat manghimasok ang isang bata. Kaya ipinakita ni Mati ang kanyang kakayahan. Inactivate niya ang kanyang marka at agad na pinagaling ang isang pasyente na malubha ang sugat. Sa harap ng hindi maikakailang ebidensya, yumuko ang pangunahing manggagamot bilang paghingi ng tawad at inilagay ang sarili sa ilalim ng pamumuno ni Madi. Dahil dito at sa tulong ng lahat, nailigtas ang bawat pasyente. Pagkatapos noon, ibinunyag ng pangunahing manggagamot na namatay ang dating pinuno sa kanyang pagtulog at ang posisyon ay napunta sa isang inutil na tagapagmana. Ang impormasyong ito ang nagpasimulang magduda kay Madi na baka isang demonyo ang kasalukuyang pinuno. Hindi siya mapakali, kaya kinagabihan sa kanilang silid, sumulat siya ng liham para sa punong guro, humihiling ng pahintulot ng hari upang siyasatin pa ang mga kakaibang nangyayari sa Melchia. Maingat niyang itinago ang liham upang hindi ito matuklasan ng mga kalaban. Kinabukasan, nagtungo ang grupo sa pasukan ng dungeon. Dahil marupok ang istruktura nito, madali silang nakapasok. Sa loob, mabilis nilang natalo ang halimaw na sinasabing banta ng lungsod at dinala ang kalansay nito sa guild upang kunin ang gantimpala. Ngunit sinabi ng receptionist na ibibigay lamang ang gantimpala matapos personal na mapatunayan ng pinuno ang kanilang tagumpay. Nang tanungin kung paano nila nagawa iyon, mapagkumbabang sumagot si Madi na ang karangalan ay buo niyang iniaalay sa kasiglahan ng kabataan ng lahat. Pagkatapos noon, ginamit ni Madi ang mahika upang basahin ang liham na ipinadala ng receptionist sa pinuno. Sa liham, inilarawan niya ang 3 babae bilang mga halimaw, habang si Madi naman ay isang karaniwang manggagamot lamang. Sa kabilang tagpo, natanggap ng pinuno ang liham, malinaw na nagpapakita ng interes at nagsimulang magplano kung paano haharapin ang grupo. Samantala, ginamit ni Madi at ng kanyang mga kasama ang natitirang mga kayamanan upang ipagpalit sa pagkain. Paglabas nila ng kainan, nadiskubre nilang sinusundan sila ng isang grupo ng mga tao na waring mga tauhan ng pinuno. Nang mapagtanto ang sitwasyon, nagpasya si Madi na ibunyag ang diktador na may hawak ng kapangyarihan sa Melchia. Pinamunuan ni Madi ang grupo papasok sa isang makitid na eskinita at inactivate ang isang uri ng telepathy spell upang makipag-ugnayan sa mga babae. Ipinabatid niya sa kanila na may mga sumusunod sa kanila at agad siyang bumuo ng plano upang subukin ang hangarin ng mga tauhan ng pinuno. Pagkatapos bigkasin ang isang disguise spell, tuluyang naglaho ang buong grupo, naiwan ang mga tauhan na tulirong nagtataka. Agad silang nagsiwayan upang halughugin ang paligid, hanggang sa muling magpakita sina Madi at ang kanyang mga kasama sa harap nila, kunway nagtatanong ng direksyon pabalik sa kanilang tinutuluyan. Isang lalaki ang di sinasadyang nabanggit ang eksaktong lugar kung saan nanunuluyan ang grupo.
Sumagot si Madi na hindi niya kailanman sinabi kung saan sila nakatira, kaya tuluyang nabunyag ang kanilang pakana. Isa sa mga tauhan ang biglang sumunggab kay Madi at nagbantang papatayin siya kung hindi agad susunod ang grupo sa mga utos. Nagpanggap si Madi bilang sunod-sunurang bihag upang malaman ang buong plano na kanilang itinatago. May isa pang nagyabang na ang pagkakahuli kay Madi ay patunay na siya ang pinakamahina sa grupo. Ginamit nila ang pagkakataong ginamot ni Madi ang mga sugatang adventurer sa simbahan at ginawang banta iyon upang pilitin ang mga babae na sundin ang mga utos ng pinuno kung hindi ay mamamatay silang lahat. Nainip na si Madi sa palabas na iyon at iniutos kay Iris na tapusin sila nang hindi gumagamit ng anumang sandata. Sa loob lamang ng ilang sandali, madaling tinalo ni Iris ang lahat ng tauhan gamit ang kanyang napakalakas na lakas. Walang kahirap-hirap, gumamit si Madi ng isang tracking spell sa mga tauhan upang matukoy ang ugnayan nila sa mga utos ng demonyo. Kinabukasan ng umaga, nang magising ang grupo sa inn, iniulat ni Madi na nakatanggap siya ng tugon mula sa hari. Agad silang nagtungo sa isang mina, kung saan nakilala nila ang sugo ng hari na si Aes. Inanunsyo nito na aprobado na ang kautusan para dakpin ang pinuno ng Melchia na kilala bilang Dorji. Nagawa niya ang maraming krimen laban sa mga tao at nagsagawa ng iligal na pagmimina sa lungsod. Sa utos ng hari, maaaring direktang isagawa ni Madi at ng kanyang grupo ang pag-aresto sa ilalim ng pangangasiwa ni Aes. Tinanggap ang misyon, agad silang nagtungo sa pinaniniwalaang huling taguan ni Dorji. Pagdating, napansin nilang napakabigat ng seguridad sa lugar. Ngunit buong tiwala pa rin si Madi sa kakayahan ng kanyang koponan. Nilusob nila ang lugar, hinarap ang mga tapat na tauhan ni Dorji. Isinagawa ang sunod-sunod na spell sa pag-atake, ngunit lahat ay naging walang silbi laban sa matibay na depensibong hadlang na itinayo ni Luri. Nagpakawala si Madi ng kidlat na agad na nagpahina sa lahat ng kalaban. Pagkatapos nito, diretso silang nagtungo sa basement ng mansyon, kung saan malinaw na naramdaman ni Madi ang presensya ni Dorji, na tiwala pa rin na naresolba na ng kanyang mga tauhan ang banta. Biglang natakot si Dorji sa biglaang paglabas ni Madi. Agad siyang nagpadala ng 12 ng karagdagang tauhan, ngunit lahat ay mabilis na sinunog ni Madi gamit ang Fire Destruction Spell. Nagulat si Dorje dahil hanggang ngayon ay inakala niyang ordinaryong healer lamang si Madi. Binasa ni Aes ang utos ng otoridad at idineklara si Dorji na arestado sa utos ng hari, ngunit matigas siyang tumangging makipagtulungan, pabanggit pa na isang bata ay hindi maaaring agawin ang kanyang kalayaan. Higit pa rito, nagbanta si Dorji na kung may mangyari sa kanya, isang kakilakilabot na sakuna ang babagsak sa lungsod ng Melchia. Snap lang ni Madi ang kanyang daliri at agad siyang nawalan ng malay. Nangako si Aes na ihahatid si Dorji pabalik sa kabisera para sa interogasyon. Nais pa ring alamin ni Madi kung paano nalaman ng Lord ang kanilang plano ng maaga. Natagpuan niya ang isang bahagyang nasunog na liham sa silid, naglalaman ng impormasyon tungkol sa utos ng hari at detalye ukol sa katiwalian sa Melchia. Sa pamamagitan ng analysis spell, napagpasyahan ni Madi na ang utak sa likod nito ay walang iba kundi isang demonyo. Ang tunay na target ng mga demonyo ay ang Dragon Vein, na mas malaki pa kaysa sa Dragon Vein ng kabisera. At kung mahahawakan gamit ang angkop na madilim na mahika, maaari itong magdulot ng pandaigdigang kapahamakan. Nais ni Aes na agad bumalik sa kabisera upang ipaalam sa hari, nang biglang yumanig ng malakas ang lupa. Sinusubukan ng mga demonyo na baguhin ang istruktura ng Dragon Vein para sa kanilang mapanirang plano. Sandaang mga halimaw ang dumagsa patungong Melchia, naghahanda upang atakihin ang lungsod. Mayroon lamang silang humigit kumulang 2 oras upang maibalik ang Dragon Vein bago dumating ang horde. Pagpasok sa dungeon, napansin ng grupo na wala roon ang mga demonyo. Agad na hinula ni Madi na umatras sila sa mas mababang antas upang maglatag ng mga patibong. Matapos matagpuan ang lokasyon ng Dragon Vein na nakatago sa likod ng isang pader, naramdaman nila ang demonyong aura na lumalabas mula rito. Ipinagkatiwala ni Madi sa mga babae ang gawain na maibalik ang Dragon Vein sa natural nitong kalagayan. Habang siya naman ay direktang haharap sa mga demonyo, agad siyang nagpanatili ng telepatikong komunikasyon para sa koordinasyon, kung saan si Luri ang responsable sa pagcast ng magic formation, habang sina Iris at Alma ang gumaganap na tagapangalaga. Natuklasan ni Madi ang utak na demonyo sa likod ng pag-atake. Gumagamit ito ng spell sa komunikasyon upang makipagpalitan ng impormasyon sa isa pang demonyo na nasa malayo. Dahil dito, tahimik niyang nakinig sa buong pag-uusap, natutunan ang maraming detalye tungkol sa kanilang plano. Nang kakatapos pa lang ang usapan, agad na umatras si Mati, hinampas ang kanyang espada upang umatake. Ang palo ay nablock ng isang mahikang hadlang. Patuloy niyang minomonitor ang mga utos na ipinapadala ng commander sa kanyang mga tauhan, kaya natanto niyang ang kanilang taktika ay idinisenyo upang kontrahin ang mga may hawak ng ika-4 na marka. Agad na tinawag ni Madi si Luri upang ihanda ang 2 espesyal na magic circles. Nagpatuloy ang labanan, na patuloy na naglulunsad ng long-range attacks ang demonyo.
Matyagang nagtiis si Maddie, sinusubukang pahabain ang oras upang makalikom ng mas maraming impormasyon. Natuwa siyang natuklasan na ang commander ay siya ring dating nakialam noon na naging dahilan ng pagbagsak ng ika-4 na marka. Nang mapagtanto niyang naghahanda ang kalaban ng isang mapanganib na patibong, agad niyang inutusan si Luri na i-activate ang Circle Number 14 upang mapawi ang kapangyarihan ng patibong. At pagkatapos ay ipinagpatuloy ang pag-activate ng Circle Number 17 upang putulin ang komunikasyon sa pagitan ng demonyo at ng commander nito. Gamit ang pagkakataong iyon, sinubukan niyang i-overload ang protective barrier, lumikha ng isang marahas na pagsabog upang ilantad ang kahinaan. Gayunpaman, naibalik ang koneksyon, kaya napaisip ang demonyo na maaaring si Maddie ang reinkarnasyon ng halimaw na si Gaius. Tinanggi ng commander ito na nagsasabing imposible dahil si Gaius ay mula sa sinaunang panahon at kung tunay siyang umiiral, matagal na sana nilang nawasak siya. Naintindihan ni Maddie na alam ng commander ang maraming detalye tungkol sa kanyang nakaraang buhay, kaya napagpasyahan niyang ito ay isang sinaunang demonyo. Inutusan ng commander ang kanyang tauhan na isakripisyo ang sarili gamit ang misfortune technique upang patayin si Maddie. Ngunit lantaran niyang ipinahayag na ang kanyang marka ay nagpapahintulot sa kanya na magsumon ng 5 uri ng spell ng sabay-sabay. Sa pamamagitan lamang ng sunod-sunod na teknik, pinugutan niya ang demonyo, tinapos ang labanan. Agad na nawala ang lahat ng halimaw na nilikha ng Dragon Vein. Sa kabilang panig, naalis din nina Alma at Iris ang lahat ng halimaw sa dungsyon. Habang ni-restore ni Luri ang Dragon Vein sa orihinal nitong anyo, sinubukan ni Maddie na subaybayan ang commander na demonyo at natuklasan na na-eavesdrop din nito ang buong usapan nila ni Luri sa gitna ng labanan. Nagkonekta ang dalawang panig sa pamamagitan ng telepathy. Tinanong ng boss si Maddie kung alam niya ang totoong kinaroroonan niya. Natuklasan lamang ni Maddie na siya ay malapit sa isang maliit na nayon na tinatawag na ina na malinaw na patibong lamang. Kaya sinabi niya na hindi niya alam ang kinaroroonan ng demonyo. Pagkatapos ng maikling palitan, naputol ang komunikasyon. Nagpasya ang grupo na magtayo ng kampo sa ilalim ng lupa, kung saan seryosong tinalakay ang plano para sa kanilang susunod na pakikipagsapalaran. Sa pagkakataong ito, ang kanilang layunin ay subaybayan ang boss na demonyo sa likod ng mga kamakailang pangyayari. Nang matuklasan ni Maddie ang mga bakas ng natitirang magic na iniwan nito, mabilis niyang iminungkahi ang plano na gamitin ito upang subaybayan ang demonyo. Gayunpaman, upang magawa ito, kailangan nila ang tulong ng isang banal na artifact na iniingatan ng Leginia Alliance, isang artifact na nilikha mismo ni Maddie sa kanyang nakaraang buhay. Kinailangan ng grupo ang pahintulot ng hari upang makatawid sa hangganan. Pagkatapos makamit ang kasunduan, bumalik ang grupo sa kabisera. Inabot sila ng ilang araw ng paglalakbay bago makarating sa akademya, isang lugar na minsang malapit sa kanila, ngunit ang tanawin sa kanilang harapan ay ikinagulat ng lahat. Ang buong akademya ay muling itinatayo sa malaking sukat. Sa paliwanag ng punong guro, natutunan nila na ang sanhi nito ay ang pangangailangan na palakasin ang sistema ng depensa bilang paghahanda sa bagong pag-atake mula sa panig ng mga demonyo. Dahil sa agarang pagtatayo, pansamantalang inililipat ang lahat ng klase sa unang Royal Academy. Dito, malinaw na ipinaliwanag ni Maddie ang sitwasyon sa demonyo sa minahan ng Melchia at ang plano upang hanapin ang pinuno sa kabila ng hangganan. Matapos makinig, pumayag ang punong guro na tumulong, nang angako na hihingi ng pahintulot sa hari para sa pagtawid sa hangganan sa kanyang ngalan. Habang inihahanda rin ang mga liham ng rekomendasyon sa Adventurers Guild upang matiyak na may karagdagang suporta ang grupo sakaling magkaroon ng panganib. Habang naghihintay sa pahintulot, tinulungan ni Maddie at ng kanyang mga kaibigan ang pag-ayos ng akademya, kahit na nagdulot ng kaunting gulo si Iris ng aksidenteng pabagsakin ang ilang gusali habang tumutulong. Sa wakas, naipagkaloob ang pahintulot na nagpapahintulot sa kanila na makapasok sa lugar ng hangganan. Ngunit pagdating nila, namangha sila nang matuklasan na ang lugar ay ganap na nakablock. Ang tanging kondisyon para makapasok ay i-upgrade ang ranggo ng adventurer sa Class A. Ang iminungkahing solusyon ay maglakbay sa Leginia Guild upang kumuha ng physical test upang mapabuti ang kanilang mga stats. Mayroon ding backup plan si Maddie. Kung mabigo sa pagsusulit, gagamitin niya ang true form ni Iris bilang pampalibang pansin. Pagkatapos, nagtungo ang grupo sa punong tanggapan ng Leginia Adventurers Guild at mainit silang tinanggap ng Guild President na naabisuhan na ng maaga ng hari. Matapos marinig ang kanilang dahilan, pumayag siya na kunin nila ang pagsusulit at nagtatalaga ng isang examiner. Ngunit dahil may sakit sa tiyan ang examiner, ang pumalit ay si Gias, isang kilalang S-rank adventurer na mahigpit na pinalpak ang lahat ng kandidato sa ilalim niya. Hindi ito nakatakot kay Maddie na masayang tinanggap ang hamon. Nagaganap ang laban sa simpleng patakaran, sinumang matumba ay matatalo. Kinumpirma ni Gias na gagamit lamang siya ng espada, walang magic. Ngunit mabilis na naramdaman ni Maddie ang napakalaking magical potential sa kanya.
Sa gitna ng laban, parehong nakipaglaban at nagmasid si Mati, napagtanto na instinctively gumagamit si Giaz ng enhancement magic nang hindi nagre-recite ng spells, isang bagay na napakabihira. Natutunan pa niya ang flying technique ni Mati mismo sa laban. Nanatiling tensyonado ang labanan hanggang tumaas ang kapangyarihan ni Mati, na naghatid ng decisive blow na nagpabagsak kay Giaz at pinilit siyang umamin ng pagkatalo. Pagkatapos, tapat na tinanong ni Giaz kung paano maging kasing lakas niya. Nakilala ni Mati ang isang karapat-dapat na kalaban at binigyan siya ng isang sinaunang magic book na kanyang isinulat, na malinaw na naglalarawan ng mga pamamaraan ng paggamit ng magic nang hindi nagre-recite upang mapahusay ang pisikal na kakayahan. Pinatotohanan pa niya na sa seryosong pagsasanay, maaaring malampasan siya ni Giaz. Ngunit orihinal na hindi naniniwala si Giaz sa magic, iniisip na nakaka-distract lamang ang recitation. Kaya ipinaliwanag ni Mati na hindi sinasadya siyang gumagamit ng enhancement magic. Kung matutunan niyang gawin ito ng aktibo, tataas ng husto ang kanyang kapangyarihan. Narinig ito, natuwa si Giaz, ngunit hindi niya maintindihan ang sinaunang sulat sa libro. Pagkatapos, iminungkahi niyang hikayatin si Madi na maging S-rank adventurer. Ngunit tumanggi si Madi, kailangan lamang niya ng ranggo upang makapasok sa restricted area. Ang susunod na destinasyon ay ang Great Plains sa rehiyon ng Fukir. Nang marinig ito, nagbabala si Giaz na puno ng panganib ang lugar. Maraming adventurer groups ang nawala at inalok ang tulong kung kinakailangan. Sa bagong paglalakbay, nakarating ang grupo sa isang checkpoint kung saan binigyan sila ng mga gwardya ng isang kahoy na card na nagpapahintulot sa kanila na makadaan sa atros. Napansin ni Mati na may nakatagong mensahe na inukit dito. Gamit ang magic upang i-decode, natuklasan niyang ito ay isang banta mula sa panig ng demonyo, ibig sabihin apektado na ang lungsod. Di ka lang matapos, napagtanto nila na may grupo ng mga bandido na nakahimlay sa burol para sa ambush. Sa halip na makipaglaban, iminungkahi ni Madi ang isang mas banayad na paraan. Nagplano siya upang maiwasan ang pagkaakit ng atensyon. Aktibado ni na Alma at Luri ang isang artifact na naglalabas ng amoy na nakakapagpahimbing ng tulog, mabilis na pinahimbing ang mga bandido. Sa kasamaang palad, sa prosesong iyon, hindi na kayanan ni Alma ang epekto at nahulog sa malalim na tulog. Ginigising ni Madi ang dalawang babaeng nasa malalim na pagkakatulog upang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Ngunit bago iyon, sinamantala ni Iris ang pagkakataon upang mangbiro kay Alma sa isang nakatutuwang prank. Gumamit siya ng marker at iginuhit ang isang monocle at paikot na bigot sa mukha ng kaibigan niya na napakabaliw tignan. Nang magising si Alma, hindi niya maitago ang inis na mula ang kanyang mukha sa galit habang ang iba ay nagtawa hanggang sa luha. Nang pumasok ang grupo sa rehiyon ng Fukir, agad na nakakunot ang noo ni Lurie dahil malinaw niyang naramdaman ang presensya ng demonyong enerhiya. Sa isang iglap, natukoy niya na may hindi bababa sa 30 magkakaibang daloy ng demonyong enerhiya na nagtatago sa paligid. Hinarap ang nakakagulat na reaksyon ng isang babae. Kalmado namang napansin ni Madi na ang mga daloy ng magic na iyon ay pinahina ng isang espesyal na spell, kaya mas mahina kaysa sa kanilang totoong lakas. Ibig sabihin, maaaring okupado na ng mga demonyo ang buong lungsod. Nagulat ang lahat sa balitang ito dahil bihira ang mga demonyo na kumilos ng ganoong kalaking grupo. Ipinaliwanag ni Madi na ang kanilang hinaharap ay hindi karaniwang demonyo, kundi isang hindi pangkaraniwang variant ng mas malalakas na demonyo. Maaari silang mag-coordinate, gumamit ng natatanging uri ng magic, at sa pamamagitan ng pagtutulungan sa grupo, natatabunan nila ang kakulangan nila sa individual na lakas. Dahil dito, kapag pinagsama sa mga grupo, ang lahi ng demonyo ay nagiging lubhang mapanganib na kalaban, kaya kailangang maging maingat ang lahat. Sa panahon ng reconnaissance, natuklasan ni Madi ang isang lihim na pasukan patungo sa isang underground tunnel na makakatulong sa kanila na makalusot sa lungsod. Ngunit hindi naging madali ang paglalakbay. Ang tunnel na ito ay maingat na binabantayan ng maraming sundalo. Dahil ayaw ng grupo na magdulot ng gulo, iminungkahi ni Madi ang isang planong tahimik na paglulusot. Gamit ang kakaibang kakayahan, tahimik niyang nalampasan ang makakapal na pader, naglagay ng sleeping charms na nagpapakoma sa mga gwardya nang hindi nagdudulot ng alarma. Dahil dito, ligtas na nakapasok ang grupo sa lungsod. Nang kanilang masilayan ng paligid, nagulat sila nang matuklasan na kakaiba ang asal ng mga lokal. Lahat ay gumagalaw ng mekanikal, walang emosyon, na parang mga manika na hinihila ng mga tali, na may walang buhay na mga mata. Agad na naisip ni Madi na sila ay kontrolado ng isang uri ng mind-controlling magic na tinatawag na thought stagnation magic. Upang maunawaan ang tunay na plano ng demonyo, nagpasya ang grupo na magpanggap na apektado rin ng parehong spell, na magpapahintulot sa kanila na makihalo at makalusot sa isang malaking pabrika kung saan ang mga tao ay nakapila at nagtatrabaho ng walang tigil na parang mga alipin. Sa loob, unti-unting lumitaw ang katotohanan na ang mga taong kontrolado ay naghuhukay ng mineral na tinatawag na rangkin, isang bihirang kristal na may napakalakas na kapangyarihan.
Ipinaliwanag ni Madi na sa 1 tonelada lamang ng purong Rankin, pwede nitong lumikha ng pagsabog na kayang wasakin ang buong kaharian. Bagamat ang paghuhukay ng ganoong kalaking dami ay aabutin ng hindi bababa sa 1 siglo, malinaw na ngayon ang layunin ng mga demonyo. Naghahanda sila para sa isang mapaminsalang plano sa hinaharap. Habang lumulubog ang gabi, nagpasya ang grupo na kumilos. Kailangan nilang alisin ang lahat ng demonyong kumokontrol sa lungsod, at sa gayon ay iligtas ang mga tao at panatilihin ang kaharian. Batay sa mapa na minarkahan ang eksaktong lokasyon ng bawat demonyo, inihanda ni Madi at ng lahat ang isang maingat na estratehiya. Dahil ang mga demonyo ay may magkakabahaging kamalayan, kailangan ng grupo na magtalaga ng pain traps at lumikha ng pagkakahiwalay upang hatiin sila at pagkatapos ay alisin isa-isa. Sinimulan ang plano gamit ang isang magic signal na nagdulot sa mga demonyo na ilantad ang kanilang sarili. Kaagad, inutusan ng leader ng demonyo ang kanyang mga tauhan na magsama-sama at ikulong ang grupo. Ngunit hindi nila alam na unti-unting nauubos ang kanilang bilang sa dilim habang isa-isang tinatanggal ni Madi at ng kanyang mga kasama ang mga ito. Sa katunayan, mula sa simula, maingat na itinago ni Madi ang napakalakas na enerhiya ng mahika na nagmumula sa kaluluwa ni Iris. Sa napakahalagang sandali, pinalabas ang signal na ito na lumikha ng isang makinang na haligi ng liwanag na may sentro si Iris. Nahikayat ang mga demonyo, nagsama-sama patungo sa kanya, hindi napapansin na ito ay pain. Habang nakatuon sila kay Iris, isinagawa ng natitirang grupo ang isang preemptive strike, tinatanggal sila sa gitna ng kaguluhan. Naglagay din ang grupo ng mga magical stones bilang pain sa buong lungsod na nagpapaniwala sa mga demonyo na ito ay mga traps at patuloy na kumakalat ng maling impormasyon sa kanilang shared awareness network. Upang dagdagan ang kaguluhan, hiniling ni Madi sa mga babae na itago ang kanilang magical energy gamit ang disguise charms na nagdulot sa mga demonyo na tuluyang mawalan ng direksyon. Matapos ang sunod-sunod na ambush, naalis nila ang malaking bilang ng mga demonyo. Gayunpaman, mabilis na natuklasan ng leader ng demonyo ang katotohanan nang ang isang bangkay ay nagpakita ng 2 magical signals. Pinatutunayan na ang isa ay hindi namatay dahil sa trap kundi direktang pinatay gamit ang magic sword. Agad niyang binago ang taktika, iniutos sa lahat ng natitirang demonyo na magtipon sa sentro ng lungsod. Dito, idineklara niya sa kanyang mga tauhan na sinusubukan lamang ng kalaban na hatiin ang grupo dahil hindi nila kayang harapin ang lahat ng sabay-sabay. Bilang huling depensang hakbang, pinlano niyang i-activate ang mga Rankin crystals, handang sirain ang buong lungsod kung kinakailangan. Sa agarang sitwasyon na ito, lumitaw si Giaz, humakbang upang harapin ang leader ng demonyo ng direkta. Samantala, sina Madi, Iris, at ang iba pa ay nagsagawa ng misyon na linisin ang natitirang puwersa, upang makapag-focus si Giaz sa one-on-one na labanan. Mataas ang tensyon sa labanan, na parehong naglunsad sina Giaz at ang leader ng malulupit na teknik na nagdulot ng matinding pinsala sa magkabilang panig. Sa kabila ng pag-aalala, pinigilan ni Giaz si Madi na makialam. Sa pamamagitan ng pagmamasid, napansin ni Madi na pinalakas ang kanyang lakas, na nagpapatunay na naunawaan ni Giaz ang kaalaman mula sa aklat na kanyang ipinagkaloob. Sa huli, nagwagi si Giaz sa tuloy-tuloy na paggamit ng espesyal na kakayahan, Twin Steel Extinction. Ngunit ang tagumpay na ito ay may mataas na kapalit. Bawat hiwa na naihatid sa kalaban ay nagdulot din ng bahagi ng pinsala sa kanya. Ang kanyang katawan ay unti-unting nasisira, nakatayo sa bingit ng pagbagsak. Labis siyang pinuri ni Madi at masayang nagdiwang ang mga babae. Agad na ginamot ni Madi ang mga sugat ni Giaz. Habang nagagalak ang grupo sa tagumpay, hindi nila namalayan na ang leader ng demonyo ay hindi pa tuluyang natalo. Ang demonyo ay bumangon at handa nang atakihin sina Luri at Alma, ngunit humarap si Madi upang hadlangan ang suntok na yon. Lumabas na ang katawan na nawalan na ng sigla ay kinokontrol ng isang napakalakas na magic. Ito ay umiiral lamang bilang kasangkapan upang maghatid ng mensahe kay Madi. Ito ay banta mula sa tunay na Panginoon ng lahat ng demonyo na siya ring nag-utos sa alipin na tinanggal ni Madi sa minahan ng Melchia. Ipinabatid niya na malapit na niyang basagin ang selyo na nakakulong sa kanya at pagkatapos ay siya ay muling isilang ng lubusan. Matapos maipadala ang mensahe, ang katawan ng demonyo ay mabilis na natunaw at naglaho. Kasabay nito, mahina at pilit humiling si Giaz ng tulong kay Madi. Kung hindi maagapan, malapit nang matapos ang kanyang buhay sa lugar na yon. Gumamit si Madi ng kakayahan sa pagpapagaling upang maibalik ang kanyang sigla, pansamantala nang natapos ang banta ng demonyo, at nakatakas na rin ang lahat ng residente ng bayan mula sa ilalim ng kontrol ng magic na nagkokontrol ng isip. Sinamantala ni Giaz ang pagkakataon at ginamit ang kanyang otoridad bilang isang rank adventurer upang kunin ang pamamahala sa buong Fukia, at sa kanyang unang utos, itinalaga niya ang supervisor ng pabrika bilang pansamantalang Panginoon. Binigyan ni Giaz si Madi ng espesyal na permit upang makapasok sa pinaghigpitang lugar ng Fukia, at pagkatapos ay ipinagpatuloy ng grupo ang kanilang paglalakbay.
Pagdating sa bagong destinasyon, natagpuan nila ang mga alamat na guho na libo-libong taon na ang tanda, lihim na itinayo ni Maddie sa kanyang nakaraang buhay. Agad nilang nilapitan ang isang estrukturang hugis pyramid na pinaniniwala ang pasukan patungo sa dungsyon na nag-imbak ng banal na artifact na kailangan niya. Halos mailahad ni Maddie ang lihim ng kanyang reinkarnasyon nang aksidenteng banggitin na siya mismo ang nagpatayo ng mga guho na ito. Ngunit mahusay niyang binago ang paksa tungo sa pagbubukas ng piramid. Pumasok ang grupo sa dungsyon at naghiwa-hiwalay upang hanapin ang mga nawalang kayamanan. Pinokus ni Maddie ang kapangyarihang mahika upang ipadala sa gitna ng mahiwagang selyo, layuning palayain ang banal na artifact. Bumalik si Luri dala ang isang alamat na espada na orihinal na ginawa ni Maddie noon. Ikinuwento niya na maraming gabing hindi nakatulog ang ginugol sa paggawa nito dahil nais lamang niyang magmukhang marilag ang espada, ngunit nakalimutan niyang itapon bago siya muling isinilang. Bumalik din si Alma dala ang isang higanteng sibat. Inisip niyang magagamit ito ni Iris, ngunit dahil sa takot na kapangyarihan nito na nagdudulot ng pag-evaporate ng lahat sa paligid, nagpasya ang grupo na itabi na lamang ito. Bumalik si Iris dala ang isang kahon ng pagkain na nakaselyo sa dungsyon sa loob ng 5,000 taon, matagal nang lampas sa petsa ng pagkasira, at nang buksan, ang mabahong amoy ay agad nagpahimatay sa kanya. Nakumpleto ni Maddie ang pagbabasag ng selyo at pagpapalaya ng artifact, na isang tracking machine na kayang tumpak na tukuyin ang lokasyon ng anumang nilalang o Diyos sa mundo, basta may natitirang mahika o natatanging bakas ng target. Upang mapagana ito, ginamit ni Maddie ang isang piraso mula sa oil refinery sa Fukia, at matapos ang pagsusuri, mabilis lumitaw ang resulta. Ang pinakamataas na pinuno ng lahi ng demonyo ay siya ring utak sa likod ng operasyon ng pagmimina sa Melchia at ng pabrika sa Fukia. Lahat ay bahagi ng plano upang pagsamantalahan ang mga mineral at sirain ang buong sangkatauhan. Sinuri rin ni Maddie ang mahiwagang bato na may bakas ng demonyo na nakuha niya sa dungsyon ng Melchia, ngunit nag-overload ang makina at ang impormasyong lumitaw ay ikinagulat niya. Lumabas na ang selyo na nagbabalot sa nilalang ay malapit ng masira, at ang pangalan niya ay Zalidias, isang sinaunang demonyo na nagtataglay ng kakilakilabot na kapangyarihan na lampas sa kakayahan ng grupo sa kasalukuyan. Kahit si Maddie, na may kaalaman ng isang alamat na archmage, ay hindi makakita ng paraan upang manalo. Ang dahilan kung bakit siya nakaselyo ay dahil sa nakaraan, walang sinuman ang may kakayahang patayin siya, at kahit matapos ang daang taon ng pagsasanay, nananatiling manipis ang tsansa ng tabumpay. Kinikilala niya na kung haharapin nila siya ng direkta, ang magiging bunga ay ang pagkaubos ng sibilisasyon ng sangkatauhan. At kung sila manalo, ang natitirang bahagi ng kanilang buhay ay gugugulin lamang sa pagpapanumbalik ng mundo. Nang marinig ito, hindi maiwasan ni Iris ang panghihinayang na walang sandata na sapat ang lakas upang sirain si Zalidias. Dahil dito, nagkaroon si Maddie ng ideya upang baguhin ang kapalaran. Kinuha niya ang espada na dinala ni Luri, ipinasok ito sa makina upang subaybayan ang mga bakas ng kanyang nakaraang buhay na may layuning hanapin ang mga mahiwagang kayamanang kanyang nilikha noon. Ang kanyang destinasyon ay isang espesyal na espada, at sa pamamagitan ng pagsusuri, ipinakita ng makina na ito ay kasalukuyang nasa kabisera ng kaharian. Sa isa pang bisyon, agad na bumagsak ang selyo na nagbabalot kay Zalidias, at siya ay ganap na nakalaya. Sumakay ang grupo ni Maddie kay Iris sa anyong dragon upang bumalik sa kabisera. Sa daan, binigyan niya ang mga babae ng ilang mahiwagang bato upang makatulong sa pagsubaybay sa espada. Naramdaman nila ang nakakatakot na agos ng mahika na sumabog at naisip na nakatakas na si Zalidias. Itinuring niya ang grupo bilang tanging hadlang na kailangang alisin. Kailangan nilang mabilis na hanapin ang espada bago sila maabutan niya. Naghandaan si Maddie para sa huling labanan at inutusan ang mga babae na pumasok sa bodega ng kayamanan ng palasyo upang hanapin ang espada. Habang siya ang magdidistra kay Zalidias upang makabili ng oras. Ang sistema ng depensa na nakapalibot sa kabisera ay poprotekta sa mga residente laban sa mga demonyo at hayop, ngunit ganap itong walang silbi laban kay Zalidias. Agad na nagsimula sina Alma at Luri. Bago umalis, tiniyak nila na nagtitiwala sila kay Maddie at magiging maayos ang lahat. Pinahusay ni Maddie ang kanyang espada at ipinakita kay Iris na ang plano niya ay gumamit ng space-time sealing upang pigilan si Zalidias na mag-teleport, na siya ring uri ng mahika na ginamit noon ng mga demonyo nang planuhin nilang salakayin ang kabisera. Gayunpaman, ang planong ito ay makakahold lamang sa kanya ng maikling panahon para matapos ng mga babae ang kanilang misyon. Pinag-usapan na nina Alma at Luri ang paggamit ng puwersa upang pumasok sa palasyo dahil walang sapat na oras upang ipaliwanag ng detalyado. Biglang, isang napakalaking space gate ang bumuka sa kalangitan. Agad na inilunsad ni Maddie ang isang sealing attack, ngunit nabigo dahil sa nakahihigit na lakas ni Zalidias. Sa huli, kinailangan niyang hilingin kay Iris na gamitin ang Dragon Breath bilang panlaban. Ngunit wala rin itong epekto.
Pinagtawanan ni Zalidias ang kanilang kawalan ng magawa at sa isang kisap mata, lumitaw siya sa harap ni Maddie. Sinabi ni Zalidias na matagal na niyang hinihintay ang sandaling makaharap siya, at inamin mismo ni Maddie na ang kalaban ay naglalabas ng nakapapasirang aura at may nakahihigit na karanasan at kasanayan sa pakikipaglaban. Pagkatapos ng pagbati, tiniyak ni Zalidias na hindi siya dumating upang makipagnegosasyon kundi upang wasakin. Hinugot niya ang kanyang espada at agad na inatake si Iris. Nagmadaling nagtatag si Maddie ng multi-layered barriers upang protektahan siya, na nagbigay daan kay Iris na makatakas ng kasindak-sindak. Inilipat ni Zalidias ang kanyang atake kay Maddie, na napilitang aminin ni Maddie na ito ang pinakamalakas na kaaway na kanyang hinarap sa parehong mga buhay niya. Nakarating na sina Luri at Alma sa treasure room ng palasyo, ngunit hinarang sila ng mga sundalo. Sinabihan sila na kailangan nila ang pahintulot ng hari. Agad nilang ipinaliwanag ang sitwasyon, ngunit hindi pumayag ang mga sundalo, kaya napilitan silang gumamit ng puwersa. Bago sumiklab ang labanan, lumitaw ang hari. Ipinahayag ni Luri ang pangyayari. Alam na ng hari na may labanan na nagaganap sa labas ng lungsod. Agad niyang pinayagan silang pumasok at hanapin ang mahalagang espada. Si Maddie ay nagsumikap na tiisin ang bawat atake. At sa kabila ng paggamit ng lahat ng kanyang lakas, patuloy siyang nasasaktan. Nang humiga sa likod ni Iris, naisip niya na upang manalo, maaaring kailanganin niyang isakripisyo ang kanyang sariling buhay. Naalala ni Maddie na sa proseso ng paghahanap sa mastermind sa likod ng mga gawain ng demonyo sa universo, minsan niyang ginamit ang isang artifact na nilikha niya sa kanyang nakaraang buhay. Dahil dito, natuntun niya ang kinaroroonan ng isang high-level na demonyo. Ngunit dahil ang kanyang kasalukuyang lakas ay hindi sapat para sa direktang pakikipaglaban, napilitang gumawa ng plano upang muling buhayin ang pag-asa para sa mundo. Gayunpaman, ang demonyong iyon ay lumabis sa kanyang inaasahan, mas malakas kaysa sa anumang naisip niya noon. Sa treasure vault ng Royal Palace, ginamit ni Alma at Luri ang mga magic stone upang hanapin ang espada na nakalagay sa isang itim na kahon. Agad nilang naramdaman ang matinding magic na nagmumula-mula rito. Nang hilahin ang espada, dali-dali silang nagtungo diretsyo sa battlefield. Sa sandaling iyon, inamin ng demonyo na lubos niyang naunawaan ang kanilang plano at ibinunyag na matagal nang na-infiltrate ang kapital ng kanyang mga alagad. Nakatuon lamang si Maddie sa pagpapanatili ng proteksyon na barrier upang hindi masira, hindi niya inisip na may mga demonyo na pala sa loob ng kuta bago pa man ito itayo. Napatunayan agad ang kanyang sinabi ng dalawa pang demonyo ang muling bumangon mula sa kamatayan. Lumitaw ang demonyong ito at inatake sina Luri at Alma. Ngunit ang kanyang lakas ay hindi sapat upang maging malaking hamon. Agad siyang nawasak ng dalawa upang makabuo ng daan para sa susunod na hakbang. Gayunpaman, isang demonyo ang biglang humarang sa kanilang daraanan, nagtatakda na ibigay ang espada o papatayin niya ang dalawang estudyante ng akademya na hawak niyang bihag. Samantala, natuklasan ni Maddie ang totoong plano ni Zalidias. Lumabas na binubuhay niya muli ang mga demonyong nasil sa kapital habang sinusubukang sirain ang barrier upang buksan ang daan para sa mga nasa labas na sumugod. Bagaman sinubukan ni Maddie na i-redirect upang pigilan ang pag-atake, nakakagulat na inialay pa rin ni Zalidias ang lahat ng kanyang magic direkta kay Iris. Dahil wala nang ibang pagpipilian, kinailangan ni Maddie na magmadali upang siya iprotektahan. At sa sandaling iyon, inilunsad ni Zalidias ang direktang atake na hindi maiwasan ni Maddie. Tinukso ni Zalidias ang tinawag niyang walang pag-asa na pagsisikap, habang pinipilit si Maddie na talikuran ang pagsagip sa mga tao at magtuon lamang sa laban sa kanya. Sandali, naisip ni Maddie ang posibilidad ng sakripisyo. Naiintindihan niyang ubos na ang kanyang magic, at kung susuko siya sa laban, maaari pa rin niyang gamitin ang huling natitirang enerhiya upang simulan ang rebirth spell. Naghahanda para sa isa pang pagtutunggali sa hinaharap kapag nagbago ang balanse ng kapangyarihan, ngunit nangangahulugan iyon ng pagtalikod sa kanyang mga kasama at sa lahat ng taong kanyang pinagsamahan sa paglalakbay. Ang pag-isip na iyon ay hindi niya matanggap. Kaya mahigpit na hinawakan ni Maddie ang kanyang espada at nagpatuloy sa pakikipaglaban kay Zalidias. Kasabay nito, natagpuan nina Alma at Luri ang kanilang mga sarili sa mahirap na kalagayan habang hinarap ang masamang demonyo upang iligtas ang dalawang bihag na estudyante. Halos tinanggap na nila ang pagbibigay ng espada kapalit ng buhay. Ngunit bago iyon mangyari, dumating ang headmaster kasama ang isang grupo ng iba pang mga estudyante sa tamang oras. Sa tulong na ito, nabago nina Alma at Luri ang sitwasyon, naglunsad ng matinding kontra-atake, na iligtas ang mga bihag at natalo ang masamang demonyo. Sa napakahalagang sandali, napilitan si Maddie na isakripisyo ang kanyang lakas ng buhay upang maibalik ang magic at mapalakas ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Ipinagkatiwala niya sa kanyang mga kasama ang pagkuha ng espada, tinitingnan ito bilang pain sa plano.
Nagbago si Iris bilang isang dragon, sumugod ng direkta kay Zalidias at biglang nagbalik sa anyong tao upang makaiwas, ngunit nabigo ang plano na nagdulot sa kanya ng malakas na pagbagsak sa bakuran ng akademya. Sa kritikal na sandali, itinapon ni Alma ang espada kay Maddie. Pagkaabot niya sa ito, bigla siyang tinusok ni Zalidias mula sa likod. Lahat ay nanahimik. Umiyak si Luri, tinatawag ang kanyang pangalan, habang ang katawan ni Maddie ay bumagsak na walang buhay. Biglang nagliwanag ang espada, ipinapakita ang nakatagong kapangyarihan nito. Lumabas na ito ay nagpapalitan ng buhay upang ibalik ang may-ari nito, habang nagbibigay kay Maddie ng napakalakas na pinagmumulan ng magic. Nagising si Maddie, puno ng kapangyarihan ang kanyang katawan, ngunit ang enerhiyang iyon ay napakapanganib na kung mawawala ang kontrol, maaari niyang sirain ang buong mundo. Natakot si Zalidias at naniwala na ang katawan ng tao ay hindi makatatagal sa ganitong kapangyarihan. Sumagot si Maddie na wala itong kahalagahan dahil kaya niyang muling mabuhay ng walang katapusan. Ang espada na iyon ang nagbigay sa kanya ng kawalang kamatayan. Nagduda si Zolidios, tinatanong ang kanyang tunay na pagkakakilanlan dahil hindi kayang taglayin ng isang tao ang kapangyarihang lampas sa mundo. Sagot ni Maddie, siya ang nagdadala ng pinakamahina na marka, ngunit siya ang pinakamalakas na mandirigma. Sa pahayag na iyon, isinagawa niya ang pangwakas na hampas. Bago mawala, inamin ni Zolidios na hindi siya ang nag-iisang demonyong gulo sa mundo, at ang susunod ay magiging mas malupit sa pagsira sa mundong ito. Pagkatapos ng tagumpay, tumakbo si Luri at niyakap si Maddie ng labis ang tuwa na nagdulot sa kanya ng pamumula sa pisngi, kahit na hindi niya aminin na ang mabilis niyang tibok ng puso ay dahil sa kanya. Naroroon din ang punong guro at mga estudyante, nasaksihan ang sandali kung paano inilabas ng espada ni Maddie ang kapangyarihan nito hanggang sa wasakin ang kalapit na bundok. Unti-unti siyang nakabawi bagaman mabagal. Nang pumunta sila sa palasyo kasama ang kanilang mga kasama, natanggap nila ang pasasalamat mula sa hari at karapat-dapat na gantimpala. Pinayagan din siya ng hari na panatilihin ang espada na nilikha niya sa kanyang nakaraang buhay. Pinili lamang ni Alma ang pagkain mula sa treasure vault, habang aksidenteng natagpuan ni Iris ang isang palaso na gawa mula sa mga labi ng sandatang nilikha ni Maddie noon. Alam na ang pana nito ay naibenta sa isang organisasyon at pagkatapos ay tinunaw. Nagpasya si Maddie na bilhin muli ang lahat ng piraso upang magamit ang bihirang mineral na yon. Sa wakas, inihayag ng punong guro at ng kapitan ang isang kakaibang pangyayari. Sa hangganan ng kaharian at ng karatig bansa, biglang lumitaw ang mga kahoy na puppet. Gumagana gamit ang enerhiya ng buhay ng tao, patunay ng malupit na mga sakripisyong ginawa ng mga demonyo, iminungkahi ng kapitan na pumunta ang grupo ni Maddie doon upang imbestigahan at harapin ang banta. Sa gabi, bago umalis, binigyan ni Maddie si Luri ng isang espesyal na kwintas. Mukhang unti-unting umuusbong ang pagmamahalan sa pagitan nila. Kinabukasan, umalis ang grupo habang sinasamahan sila ng punong guro at kapitan sa pamamaalam. Sa daan, pinagnilayan ni Maddie ang huling salita ni Zalidias na may mas makapangyarihang puwersang masama na nagtatago. Gayunpaman, hindi siya natakot kundi nanatiling sabik, naghihintay sa mga bagong pakikipagsapalaran kasama ang kanyang koponan.